Pirmahan mo na ang annulment papers natin, Cindy. Huwag ka na magmatigas, please. Sabi ni Roland habang nag-uusap sila sa kwarto nilang mag-asawa. Bigyan mo muna ako ng dahilan para makipaghiwalay sa'yo. Maayos naman ang relasyon natin, Han. Bakit bigla ka na lang makikipaghiwalay? May mali ba ako nagawa? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Cindy. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Cindy, again, ayoko na sa'yo. Huwag mo na akong hanapan ng scientific explanation kung bakit ayoko na sa'yo. Hindi pa ba sapat na dahilan na ayoko na sa'yo para ihinto na natin ang relasyon nating ito? Sigaw ni Roland. Tumulo na lamang ang luha sa mga mata ni Cindy. May bagay siyang kinuha sa drawer ng kanilang bedside table. Ipinakita niya ito kay Roland. Isa iyong ultrasound. Buntis ako, Roland. 3 months. Pagtatapat ni Cindy. Gusto sana niyang sorpresahin si Roland sa kaarawan nito sa susunod na buwan, ngunit napaaga ito dahil sa biglaang pagkikipaghiwalay ni Roland sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Roland sa kanyang nalaman. Kinuha nito ang ultrasound at hindi makapaniwalang pinagmasdan. Buntis ka? Sabi ni Roland at sa galit niya ay sinampal niya ng malakas si Cindy. Napasigaw si Cindy sa gulat at sakit. Roland! Ano ginagawa mo? Takang-taka niyang tanong. Sinipa siya ni Roland sa tiyan dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Napasigaw na lamang si Cindy. Doon ay ginapang na siya ng matinding takot dahil unang beses naging bayolente sa kanya ang asawa. Pinagsisisipa siya ni Roland sa kanyang tiyan habang siya'y nagmamakaawa na tigilan ni Roland. Ngunit parang bingi si Roland na walang naririnig. Patuloy siya sa pagsipa sa tiyan niya. Wala akong oras para magkaanak, Cindy. Kaya mabuti pang hanggat maaga. Mamatay na yung bata sa sinapupunan mo. Nanggigigil na sabi ni Roland. Hanggang sa nahimatay na nga si Cindy. At kaagad siyang dinala sa ospital ni Roland. Natakot din kasi si Roland na baka mapatay niya pati si Cindy. Tinanong niya ang doktor kung kumusta raw ang baby sa sinapupunan ni Cindy. At laking tuwa niya na nang malamang patay na ang bata. Si Cindy naman na kailangan pang tutukan para sa mga susunod pang observation. Pero hindi naman daw malala ang kalagayan nito. Matapos nun ay nagpunta si Roland sa apartment unit ng kanyang kabit na si Rebecca. Pagpasok pa lamang niya sa loob ay sinulubong na siya kaagad ng isang napakainit na yakap at halik mula sa dalaga. Bumawi rin naman si Roland ng isang mainit na yakap at halik din. Naghalikan lamang sila ng naghalikan hanggang sa mapaupo sila sa sopa. Bakit nandito ka, Han? Tanong ni Rebecca nang tanggalin niya ang kanyang labi sa labi ni Roland. Matapos ay hinumad niya ang necktie ni Roland. Buntis si Cindy, sabi ni Roland. Kita ang pagbabago sa itsura ni Rebecca. Kung kanina ay seductive ang kanyang mukha, ay ngayon ay napalitan ito ng gulat at inis. Buntis siya? Malaking problema yan. Ayokong magkaroon ka ng responsibility sa kanya, Roland. Ani Rebecca. Ngumiti naman si Roland. No worries, ginawan ko na yon ng paraan. Sinipa ko siya ng sinipa kanina hanggang sa malaglag ang bata. Perfect, sabi niya Rebecca, na ngayon ay tuwang-tuwa na. Tuluyan na niyang hinubad ang necktie ni Roland at isa-isa naman niyang inunbutton ang butones ng polo ni Roland. Kapag naghiwalay na kayo, ipakilala mo na kagad ako sa family mo, ha? Ang bilis naman. Maghintay naman tayo ng at least 6 months. Sinampal siya ng mahina ni Rebecca. 6 months? Maghihintay pa ako ng ganun katagal? Ayoko, Roland. Gusto ko 1 month lang. Ipakilala mo na ako kaagad sa family mo. Kung hindi, iisipin kong ikinakahiya mo ko. Galit-galitan niyang sabi. Okay, sige Rebecca. Alam mo naman, ikaw lang ang mahal ko. Promise yan, ha? Hindi ka pwedeng makipagbalikan kay Cindy. Ayoko na dun sa losyang na yun. Sabi ni Roland at tumawa pa. Tumawa na rin si Rebecca. Matapos ay naghalikan na naman sila na nauwi sa kanilang pagtatalik. Habang nasa ospital bed si Cindy, ay nagpapakasaya ang dalawang demonyo. Nang sumunod na araw,
ay bumalik na ang consciousness ni Cindy. Mabutit naruroon ng doktor nang magising siya. Doc, kumusta yung baby? Tuliro niyang tanong. Nagklaro ng lalamunan ang doktor. Hindi ito komportableng sabihin ng totoo, pero kailangan. Miss Cindy, ikinalulungkot ko pong sabihin pero patay na po yung baby ninyo. Pagdederetsang sabi ng doktor. Nablangko ang mukha ni Cindy sa kanyang narinig. Hindi yun pwede, Doc. Hindi pwedeng mamatay ang baby ko. 6 years ako naghintay na magkaanak. Sigaw niya sa doktor. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang damdamin at nagunahan na sa pagtulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi lang iyon, Miss Cindy. Delikado rin ang sinapupunan mo ngayon. The worst case is baka mahirapan ka ng magkaanak ulit. Tawagan ko na ang family mo para puntahan ka na. Sabi ng doktor at umalis na nga ito. Naiwang mag-isa sa kwarto si Cindy habang nakatulala at sige sa pagragasa ang kanyang mga luha. Hindi na ako magkakaanak. Pag-uulit niya sa sinabi ng doktor. At matapos nun ay sumisigaw siya ng sumisigaw sa loob ng kwarto. Lumalabas na ang kanyang ugat sa noo, leeg at halos maubusan na siya ng hininga sa kakasigaw at kakaiyak. Nang pumasok ang kanyang kuya ay niyakap siya nito at pinatahan. Cindy, anong problema? Sigaw ng kanyang kuya. Patay na ang anak ko. Patay na ang anak ko. Umiiyak na sigaw ni Cindy. Cindy, magpakatatag ka lang kapatid ko. Napaluhan na rin ang kanyang kuya. Hindi na muli pang nagpakita si Roland sa ospital hanggang sa ma-discharge siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasabi ni Cindy sa kanyang mga magulang na si Roland ang may gawa nito sa kanya. Natatakot kasi siya na baka patayin ng kanyang kuya si Roland. Bayolenteng tao kasi ang kanyang kuya. At sa oras na malaman nitong si Roland ang may gawa nito sa kanya, ay siguradong mata lang ni Roland ang walang latay. Bagamat galit siya kay Roland, ay hindi naman niya gugustuhin mamatay ito. Kapag namatay ito ay makukulong pa ang kanyang pinakamamahal na kuya. Nang ma-discharge ay nagpunta na muna si Cindy sa bahay ng kanyang mga magulang. Cindy, sino ba ang asawa mo? Hindi ka man lang binisita sa ospital matapos kanyang dalhin doon. Ni hindi man lang nagtitext kung ayos ka na ba. May problema ba kayo ng asawa mo, Cindy? Maintrigang tanong ng kuya. Kinabahan si Cindy dahil ayaw niyang malaman ng kuya ang katotohanan. Wala kuya, busy lang siya. Nakatext ko na siya kanina. Pagsisinungaling niya. Ah, ganun ba? Huwag ka na munang umuwi roon. Dito ka na muna at magpahinga. Paano ba kasi nangyari yun sa'yo? Ang sabi ni Roland, may bumugbog daw sa'yong mga kalalakihan habang pauwi ka sa bahay. Diyos ko, bakit ngayon pa nangyari kung kailan buntis ka? Kuya, ayokong isipin na muna iyon. Gusto ko na munang magpahinga. Sabi na lamang niya. O sige, magpahinga ka lang at magpagaling. Sabi ng kuya. Nang matapos ang halos 1 linggong pananatili sa bahay ng kanyang pamilya, ay nagdesisyon si Cindy na bumalik na sa bahay nilang mag-asawa. Pagdating sa bahay ay nakaupo si Roland sa sopa ng bahay habang ang annulment paper ay nakapatong sa center table. Nakadikwatro ito ng upo at naka-cross arms pa na para bang kanina pa siya nito hinihintay. Mabuti naman at bumalik ka na, Cindy. Ano? Ngayong wala na yung batas na sinapupunan mo na ipinagmamalaki mo, pwede na ba tayong maghiwalay ngayon? Roland, galing ako sa ospital at halos manganib ang buhay ko. Tapos ang annulment ang isasampal mo sa mukha ko? Wala na ba talagang natitirang nikatiting na pag-aalala para sa akin? Wala. Diretsong sagot ni Roland na dahilan upang lubusang masaktan si Cindy. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo dahil hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Saktan mo na ako hanggat kailan mo gusto pero hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Sino ang babaeng ipinagpapalit mo sa akin? Wala akong babae. At kung may ebidensya ka man, mas mabuti pang ipakita mo na lang. Anyway, kung ayaw mo talagang pirmahan ang annulment paper, edi kukunin ko na lang ang bahay na tinitirhan ng mga magulang mo ngayon. After all, sa akin nakapangalan ng mga yon at pwede ko yung kunin anytime soon.
Tignan ko na lang kung saan titira ang pamilya mo after kong bawiin ang bahay na ibinigay ko sa kanila. Mayabang na sabi ni Roland na lubos na ikinagalit ni Cindy. Wala ka talagang puso, Roland. Babawiin mo pa ang bagay na binigay mo? Desperado ka na ba talagang hiwalayan ako? Nasasaktang sabi ni Cindy. Oh, unfortunately, desperado na nga ako. Kaya pirmahan mo na ang annulment paper. Walang magagawa kung pride mo ang paiiralin mo. Magiging miserable lang ang buhay mo. Ano pa ang silbi na tumira ka rito at magsama tayo kung araw-araw lang kitang sasaktan at pahihirapan? Ganun na ba kaimportante ang pride mo? Mag-isip ka, Cindy. Gamitin mo iyang utak mo. Huwag kang masyadong tanga. Kaya ayoko sa iyo eh. Labis na naiinsulto si Cindy at halos mag-alboroto na siya sa galit. Napaiyak na lamang siya dahil hindi siya magawang saktan ni Roland. Nangangamba kasi siyang baka saktan na naman siya nito. Tumayo si Roland. Iiwan ko rito ang annulment paper. Gusto kong pagbalik ko rito, pirmado mo na yan. At matapos ay nagbihis na si Roland at umalis na ng bahay. Naiwang mag-isa si Cindy sa loob habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Umupo siya sa sofa at matagal na pinagmasdan ang annulment paper. Labag man sa loob niya ngunit pumayag na lang siya dahil ayaw niyang matulog sa kalye ang kanyang pamilya dahil lang sa pride niya. Aniya, may punto ang sinabi ni Roland. Ano nga naman ang silbi na magsama sila sa iisang bubong kung maisa na sa kanilang umaayaw? Ang akala ni Cindy ay si Roland na ang the one. Pero hindi niya inakalang after 6 years ng kanilang kasal ay ganito ang mangyayari. Sising-sisi siya. Kung pwede lang siyang makabalik sa nakaraan, ay susundin niya ang advice ng kanyang mga kaibigan na may ayaw kay Roland. Noon pa man kasi ay may mga naririnig na siyang chismis na bayolente itong tao at nananakit ng mga dating girlfriend. Ani ay sana'y hindi siya nagpakatanga sa pag-ibig. Hindi ito sana mangyayari sa kanya ngayon. Ngunit ano pang magagawa ng kanyang pagkakamali noon maliban sa itama iyon sa kasalukuyan? Labag man sa kanyang loob, ay hinawakan niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang mga kamay na pinirmahan ang annulment paper. At matapos ay isa kamuling bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Doon na niya tuluyang naunawaan na kailangan na niyang isuko ang pagmamahal niya kay Roland para sa ikatatahimik ng kanyang buhay. Maya-maya ay may nagring na phone sa gilid ng sofa. Nang tinginan niya ay ang naiwang phone ito ni Roland. Kinuha niya ang phone at tiningnan kung sino ang tumatawag. Sa screen ng phone ay nakasulat ang "Baby is calling." Napaisip si Cindy kung sino marahil ang baby na tumatawag. Kumuha muna siya ng lakas ng loob dahil alam niyang kung sino man ang tumatawag ay malakas ang kutob niyang baka ito ang kabit ng asawa. Naniniwala kasi siya na may kabit ngayon si Roland nang dahil hindi naman ito makikipaghiwalay kung wala. Nang makakuha ng sapat na lakas ng loob, ay sinagot niya ang phone pero hindi muna siya nagsalita. "Good morning, babe. Pinapanood ko ngayon iyong private video natin. Kasi wala akong magawa. Nga pala, pinirmahan naman ni Cindy yung annulment paper natin." Sigurado si Cindy na boses ito ng kaibigan niyang si Rebecca. "Rebecca? Ikaw ang kabit ng asawa ko?" Nanlalaki ang mga matang tanong ni Cindy. Hindi makapaniwala ang kanyang tono. Hindi makasagot ang taong nasa kabilang linya. At pagkatapos ay naputol na ang linya. May lock screen ang phone kaya hindi niya ito mabuksan. Sinubukan niyang manghula ng passcode. Ang una ay ang birth year niya. Pangalawa ay ang birth year mismo ni Roland. Nag-isip muna siya dahil alam niyang sa pangatlong wrong passcode ay malalak ang phone. Pinag-isipan niya ng mabuti kung ano marahil ang passcode ng phone hanggang sa mapagtanto niya na baka birth year ito ni Rebecca. Sinubukan niya iyon at gumana nga. Nagulat at nasaktan si Cindy dahil hindi niya alam na ganon kamahal ni Roland si Rebecca upang gawing passcode ang birth date nito. Binuksan din niya ang messenger ni Roland at doon ay bumungad sa kanya ang lahat ng mga pag-uusap nila ni Rebecca. Naaalala niya ang private video na sinabi ni Rebecca kanina sa tawag. Kaya tiningnan niya ang mga videos na nakasave sa phone. At sa kanyang ikinagulat
ay bumungad sa kanya ang napakaraming videos ng dalawa na nagtatalik. Napatakip na lang ng bibig si Cindy. At muli na naman siyang napaiyak dahil hindi niya maatim na may katalik na iba ang kanyang asawa. Bukod sa sakit ay nakaramdam din siya ng pag-uumapaw na galit. Isinave ni Rebecca ang mga video sa kanyang phone at pagkatapos ay kinuha niya ang annulment paper at sinunog. Sasampahan niya ng kaso ang dalawa. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukuha ang hustisyang nararapat para sa kanya. Nang araw ding iyon ay nakipagsabuatan si Cindy sa kanilang kaibigan na si Veronica, na isang plastic surgeon na ngayon. Nakiusap siya kay Veronica na makipagkita ito kay Rebecca sa isang restaurant. Sinabi niyang ilihim nito mula kay Rebecca na dadalo siya at sinunod naman ito ni Veronica. Sa lahat silang magkakaibigan ay si Veronica ang pinaka-close kay Cindy. Sumunod ang traidor na si Rebecca. Bandang 3:00 ng hapon ay naghintay si Cindy na dumating si Rebecca sa restaurant. Nang dumating si Rebecca ay saka naman lumabas si Cindy at nilapitan ng dalawang kaibigan na nakaupo sa isang table. Laking gulat ni Rebecca nang makitang naruroon si Cindy. "Kumusta ka, Rebecca?" tanong ni Cindy. Matalim ang mga tingin niya sa kaibigan. "Okay lang ako, Cindy." Kabadong sabi ni Rebecca dahil alam niyang mapapahiya siya ngayong araw na ito. "May problema ba sa inyong dalawa?" Pagtataka naman ni Veronica na wala pang kamalay-malay sa conflict ng dalawa. "Mayroon, Veronica. May problema kaming dalawa. Dahil ang kaibigan lang naman nating si Rebecca, ang kabit ng asawa ko." Walang pagdadalawang isip na sabi ni Cindy habang galit na galit ang mga mata. Nagulat si Veronica sa narinig. Napatakip ito ng bibig at pinagmasdan si Rebecca. "Huwag kang gumawa ng kwento, Cindy. At huwag kang gumawa ng iskandalo rito. Magpakadisente ka naman," sabi ni Rebecca. Kinuha ni Cindy ang isang baso ng tubig sa mesa at binuhusan nito si Rebecca. Gulat na gulat sina Rebecca at Veronica at ang ilan sa mga taong nakakita sa ginawa niyang ito. "Magpakadisente? Huwag mo akong turuan kung paano magpakadisente. Nandidiri akong pakinggan, lalo na't sa'yo yun galing. Wala kang karapatang turuan ng iba kung paano magpakadisente," sabi ni Cindy at tumingin ito kay Veronica. "Veronica, tama ang mga narinig mo. Nakipag-anal na sa akin ang asawa ko dahil kay Rebecca. Inaahas niya ang asawa ko at may mga patunay ako roon." Ipinakita ni Cindy kay Rebecca at Veronica ang videos na ikinamutla naman ni Rebecca. Si Veronica naman ay hindi makapaniwala. "Ano? Magsisinungaling ka pa ba, Rebecca?" Matapang na tanong ni Cindy. "Hindi ko alam kung saan mo nakuha, pero siguradong AI lang yan. Computer. Nakuha ko to sa phone ng asawa ko. Itatanggi mo pa ba? Bakit naman gagawa ang asawa ko ng AI ng video nyo? Huwag ka na magsinungaling, Rebecca. Tingin mo ba, mananahimik na lang ako sa tabi habang kayo ay maligaya sa isa't isa? Hinding-hindi ko yun hahayaang mangyari. Sisiguraduhin kong makukulong kayong dalawa," sabi ni Cindy at pagkatapos ay umalis na ito. Naiwan naman sina Rebecca at Veronica sa table habang pinagmamasdan sila ng ibang mga tao. Hiyang-hiya si Rebecca. Namumula na siya. "Huwag kang maniwala sa kanya, Veronica. Depressed lang siya ngayon dahil nakikipaghiwalay sa kanya ang asawa niya." "Enough, Rebecca. You don't need to explain to me. I-explain mo na lang yan sa court kapag nagsampa na siya ng kaso laban sa inyong dalawa." "Hindi ka naniniwala sa akin?" "Hindi. Kahit noon pa mga high school tayo, I can already sense na may gusto ka kay Roland. So, hindi imposible na inagaw mo nga siya kay Cindy. I'm very disappointed right now, Rebecca." Matapos ay umalis na si Veronica. Naiwang mag-isa si Rebecca sa table, kumuha siya ng tubig at uminom. Galit na galit siya kay Cindy dahil sa pamamahiya nito sa kanya. Lumabas siya ng restaurant, sa galit niya ay tinawagan niya ulit si Roland at sa puntong iyon ay sinagot na siya nito. "Roland, nasan ka ba?" Galit niyang tanong. "Bakit, babe? May problema ba? Ano sa tingin mo? Alam na ni Cindy na may relasyon tayo at mayroon pa siyang kopya ng videos natin. Sinabi niyang magsasampa siya ng kaso laban sa atin. Kailangan natin itong magawa ng paraan dahil kung hindi, siguradong katapusan na ng pangarap natin."
Paano niya nalaman yun? Gulat na tanong ni Roland. Hindi ko alam at hindi na yun importante. Kailangan mong makumbinsi ang babaeng yun na isuko ang video at mag-move on na lang. Huwag kang mag-alala babe, ako nang bahala rito. Huminahon ka lang, ani Roland. Paano ako hihinahon? Nagsisimula pa lang mabuo ang mga pangarap ko. Kapag in-upload niya sa internet ang video natin, siguradong reputasyon at dignidad ko ang masisira. Paano na mga client ko sa work? Siguradong mandidiri sila sa akin at iiwan na ako sa ere. Hindi pwedeng mangyari yun. Ilang taon ang ginugol ko para lang maabot kung nasan ako ngayon. Hindi yun pwedeng masira ng dahil lang sa babaeng yun. Galit na sigaw ni Rebecca at pinatay na ang phone dahil talagang tumataas ang blood pressure niya. Cindy, hindi ako makakapayag na sirain mo mga pangarap ko sa buhay at ang pagmamahala namin ni Roland. Sabi nito at pagkatapos ay muli na naman siyang nagdial ng phone. Hello? May gusto akong ipag-kidnap sa'yo. Sabi niya. Oo, itetext ko sa'yo ang pangalan niya at address. Sundan mo siya sa lahat ng mga pinupuntahan niya. Kapag may opportunity, dakwin mo siya at itago sa address na i-text ko sa'yo. Sabi ni Rebecca at pinatay na ang phone. Cindy, ako pa talaga ang kinakalaban mo ha. Nang matapos ay nagkita sina Rebecca at Roland sa apartment unit ni Rebecca. Tumawag ako sa iyo kanina Roland at sinagot ni Cindy ang tawag. Sabi ni Rebecca. Pakialamero talaga ang babaeng yun. Naiwan ko lang saglit ang phone ko. Bakit ka ba kasi tumawag? At dapat pinagsalita mo muna ako bago ka nagsalita. Ah, okay. So kasalanan ko pala. Ani Rebecca. Hindi naman sa ganun babe. Ang sa akin lang. Huwag na tayo magsisihan. Ano? Pinirmahan na ba niya ang annulment paper? Nawawala ang annulment paper. Sa tingin ko, pinirmahan na niya yon. At nang malaman niyang ikaw ang kabit ko, bigla niya yung sinunog. Ano sabi mo? Hindi makapaniwala ang sabi ni Rebecca na naiinsulto. Ang sabi ko, sinunog niya. Don't worry, pwede naman tayong kumuha ng panibago. Pag-uulit ni Roland. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Did you just called me kabit? Doon na na-realize ni Roland ng pagkakamali niya. Niyakap niya si Rebecca. Sorry na babe, pasensya na. Itinulak ni Rebecca si Roland. Huwag mo muna akong lambingin Roland, mainit pa ang ulo ko ngayon. Nagtawag na ako ng tauhan para ipadakip si Cindy. Napangiti naman si Roland. Nice, good job Rebecca. Ang bilis mo ring mag-isip ng plano ha. Oo, dahil kung ikaw ang hihintayin ko, baka abutin pa tayo ng Pasko. Kumusta naman ang pagpapadakip mo sa kanya? Ayun, wala bang update. Sinabi ko sa kanyang mag-update lang siya sa akin kapag nadakip na niya si Cindy. Ang problema, alam na ni Veronica ang tungkol sa atin dahil ipinakita ni Cindy sa kanya ang video natin. Shit, nakakahiya, sabi ni Roland. Talagang nakakahiya. Hindi ka kasi dapat nagsisave ng video natin. Sinabi ko naman sa iyong i-delete mo na yun kaagad. Kapag dala mo ni Veronica yun, siguradong kakalat yun ng kakalat sa iba pa natin mga kaibigan. Ani Roland. Panigurado yun. Siguradong puputulin na nila ang pagkakaibigan nila sa atin. Don't worry babe, ikaw lang ang importante sa buhay ko. Hindi sila. Kaya wala na akong pakialam kung hindi na nila tayo kausapin kahit na kailan. Although, I agree, I still don't like the idea na magkakaroon ako sa kanila ng bad reputation. Punyeta talaga ang sinbin na yun. Kasalanan niyang lahat ng ito. Dapat kasi noong sinipa-sipa mo siya, tinuluyan mo na para mamatay na. E di sana wala na tayong problema ngayon. Kung alam ko lang na mangyayari to, e di sana ginawa ko na nga yun. Kaya lang, hindi ko naman alam na ganito palang kahihinatnan ng lahat. Paliwanag ni Roland. Nang bandang 12:00 na ng gabi ay nag-ring ang phone ni Rebecca. Tumatawag sa kanyang lalaking hinire niya para dakpin si Cindy. Hello? Sabi ni Rebecca. Hello madam, nakidnap ko na po yung babaeng pinapakidnap ninyo. Nadala ko na siya sa bahay na itinext nyo sa akin. Napangiti si Rebecca. Good job, ibibigay ko sa iyo ng cash ang kulang na ipinangako kong bayad sa iyo. Noted po madam.
at ibinaba na nga nila ang kanilang phone. Ginising ni Rebecca si Roland. "Roland, gumising ka," sabi niya habang sinasampal-sampal sa mukha si Roland. Nagising naman si Roland. Sabi nito. "Nahuli na natin si Cindy. Tara na't puntahan na natin siya at kunin ang video sa phone niya." Tuluyan na ngang nagising si Roland. Mabilis silang nagbihis at tinungo nga ang dating tinitirhan ni Rebecca. Nasa probinsya ito at hindi gaanong matao sa lugar. Inabot sila ng 2 oras sa paggawi roon. Nang marating nila ang bahay ay binuksan nila ang ilaw. Tumambad sa kanila si Cindy na nakatali ang mga kamay at paa at may nakatakip na tape sa bibig. Well, Cindy. Kamusta ka naman? Mukhang hindi ka yata okay ngayon. Naka-cross arms na sabi ni Rebecca. Nakatakip nga pala ang bibig mo, Cindy. Paano ka makakapagsalita? Sabi ni Roland at marahas na tinanggal ang tape sa bibig ni Cindy. Nagdulot iyon ng sakit at hapdi sa labi ni Cindy. "Tulong!" sigaw ni Cindy nang makawala sa tape. Tumawa naman si Rebecca. "Ang dami mo ring alam no? Kahit na magsisisigaw ka dyan, walang makakarinig sa'yo dahil wala namang ibang bahay na nakatayo malapit dito. Buti na lang at naka-social distancing itong bahay namin." Matilim na tiningnan sa mga mata ni Cindy ang dalawa. "Sisiguruhin kong magbabayad kayo. Pagsisisihan niyo ang lahat ng ginawa niyong ito sa akin." Nanlilisik ang mga mata niya. Pawis na siya dulot ng kaba, takot at init sa loob ng kwarto. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin papatayin. Isuko mo na lang sa amin ang video para matapos na to," ani Rebecca. "Hindi. Wala sa akin ang phone ko. At hindi ko isusuko ang video na yon kahit na ano pang gawin nyo sa akin. Patayin nyo na ako. Pero sa oras na mangyari yon, siguradong kakalat ang video na yon." So sinasabi mo bang may kopya ng video si Veronica at nakipagsabuatan ka sa kanya? Gusto mo bang after mo isunod namin si Veronica? Doon na kinalibutan si Cindy. "Walang hiya talaga kayo. Huwag niyong idamay rito si Veronica." Kung totoong may concern ka sa kanya, Cindy, dapat hindi mo siya dinadamay rito. Kasalanan mo kung bakit mangyayari ito sa kanya, sabi ni Roland. "Hindi yun totoo. Sinabi ko lang yun pantakot sa inyo, pero wala siyang kopya ng video kaya tantanan niyo siya." Tumawa si Rebecca. Paano naman kami makakasiguro? Malay mo, meron siyang copy. "So papatayin niyo na lang siya para sure?" sabi ni Cindy. "Well, kung isusuko mo sa amin ng video, pag-iisipan namin," sabi ni Roland. Napaiyak na lang si Cindy. "I told you, Cindy. Dapat minirmahan mo na lang ang annulment paper para hindi na mas naging komplikado pa mga pangyayari. Heto tuloy ang nangyari sa'yo," sabi ni Roland. "Pinagsisisihan kong minahal kita, Roland. Pinapangako kong magbabayad din kayo sa impyerno," sigaw ni Cindy. "Okay, fine. Impyerno? So nasaan ang video?" sabi ni Rebecca. "Ibigay mo na lang para hindi na madamay pa rito si Veronica." Napaiyak na lamang si Cindy. May iba pa siyang copy ng video bukod sa kanyang phone. Pero gusto niyang magmukhang insisting para hindi isipin ng dalawa na mayroon pa siyang copy bukod doon. "Wala sa akin ang phone ko. Nawawala," pagsisinungaling niya. Ba't ayaw mo talagang sumuko, no? Kunwari ay nag-dial ng numero si Rebecca para takutin si Cindy. "Hello? May papadukot ako sa iyong isa pa. Veronica ang pangalan niya." Natigil siya dahil sumigaw si Cindy. "Huwag mong idamay rito si Veronica." Tumawa naman si Rebecca. "So, i-give off mo na ba ang phone? Manahimik na lang kasi para walang problema." Walang ibang nagawa si Cindy kung hindi ang isuko na lamang ang kanyang phone. Sinabi niyang totoo na ang kanyang phone ay nasa bahay. Tinawagan naman ni Rebecca ang lalaking hinire niya upang halughugin ang kwarto ni Cindy. Halos 1 oras din silang naroon hanggang sa nakatanggap ng tawag si Rebecca mula sa lalaki. "Nakuha ko na pa ang phone, madam, pero may problema tayo," sabi ng lalaki. "Anong problema?" "Nung palabas na ako ng bahay, nahuli ako ng isa sa mga tao sa bahay kaya nabaril ko siya sa tuhod. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya." Sino? Anong itsura niya?" tanong ni Rebecca.
Maliit na lalaki. Bilugan ang mga mata at semikalbo ang buhok, sabi ng lalaki. Sige, huwag kang magpapahuli. Itago mo muna ang phone. Masusunod po, madam. At binaba na nila ang kanilang phone. Anong problema, babe? Tanong ni Roland. Nakuha na ang phone. Napangiti naman sa tuwa si Roland. Ang kaso noong palabas na siya ng bahay, nahuli siya ng kuya ni Cindy kaya nabaril niya sa tuhod. Hindi ko alam kung buhay pa. Nanlaki ang mga mata ni Cindy sa kanyang narinig. Ano? Mga hayop kayo. Bakit niyo yun nagawa sa kuya ko? Umiiyak na sabi ni Cindy. Kung sa tuhod lang yun, baka hindi naman sigurado yun ganun kalala. Baka madala pa yun sa ospital. Pero to be honest, mas maganda nang mamatay ang lalaking yun dahil siguradong bubugbugin ako nun sa oras na malaman niyang makikipaghiwalay ako sa kapatid niya. Sabi ni Roland. Hayaan na natin yun. Ang importante, nakuha na natin ang phone. Hinalikan ni Roland si Rebecca sa pisngi. Ngayong nakuha na natin ang phone, wala na tayong problema. Kahit na ano pang sabihin nitong si Cindy, wala nang halaga yon dahil palalabasin lang natin na sinisiraan niya tayo dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya, sabi ni Roland. Bumawi rin ng napaka-agresibong halik sa labi si Rebecca. Matapos ay ipinatong nito ang mga braso sa balikat ni Roland. Habang naghahalikan sila ay nakatingin si Rebecca kay Cindy na umiiyak na nakatingin sa kanila. Unti-unting hinubad ni Rebecca ang damit ni Roland hanggang sa wala ng saplot na pangitaas si Roland. Teka, gagawin ba talaga natin to rito, Rebecca? Sa harap mismo ni Cindy? Hinawakan ni Rebecca ang kamay ni Roland at dinala ito sa isang kwarto at doon sila nagtalik. Gustong i-torture ni Rebecca si Cindy at pagsilosin. Ginawa niya ito upang bumawi dahil sa pagtapon nito ng tubig sa mukha niya kaninang hapon. Hindi pa rin kasi niya nakakalimutan yon. Pundi ang ilaw ng kwartong yon kaya madilim. May gasera kaya't nagsindi sila roon para kahit papano ay may ilaw na magbibigay ng liwanag doon. Nang matapos nilang magtalik ay lumabas na sila ng kwarto at muling nagpakita kay Cindy na nakatali pa rin ang mga kamay at tuhod. Ang sarap talaga ni Roland, Cindy. Total, pinagsawaan mo na rin naman siya sa loob ng 6 na taon. Ibigay mo na siya sa akin ngayong hiwalay na kayo. Thank you by the way. Nag-decide kami na dito ka na muna, Cindy. Ingat ka rito ha. Papalayain ka na lang namin kapag naisip na namin, sabi ni Roland. At matapos nun ay umalis na sila. Iniwan nila si Cindy habang may apoy pa rin ang gasera sa loob ng kabilang kwarto. Halo-halo na ang mga iniisip ni Cindy. Napakabigat sa kalooban niya ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya nang magkakasabay. Una ay ang pagkakadakip sa kanya. Pangalawa ay ang pagkakabaril sa kapatid niya. Pangatlo ay ang kaligtasan ni Veronica. At ang pang-apat ay ang pinakamasakit. Ang tahasang pagtatalik ng kanyang asawa at ng kabit nito sa kabilang kwarto habang naririnig niya ang mga itong sarap na sarap sa ginagawa. Dahil sa lahat ng iyon ay para bang gusto na lang mamatay ni Cindy. Dahil hindi na niya kaya ang bigat nito. Ilang sandali pang lumipas ay nakarinig si Cindy ng mga huni ng mga naghahabulang mga daga sa kabilang kwarto. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakita na lang niyang nasusunog ang kabilang kwarto na pinagtalikan ng kanyang asawa at ni Rebecca. Dito na mas nagimbal si Cindy. Gusto na niyang tapusin ang buhay niya pero hindi sa paraan na masusunog siya ng buhay. Sumisigaw siya ng sumisigaw ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Mabilis ang pagapang ng apoy sa buong kwarto hanggang sa tuluyan na itong sinakop ang buong bahay. 5 oras lamang ang lumipas ay mga abo na lamang ang natira sa bahay. Lahat ay nasunog. 3 years later. Uy, congratulations sa kasal niyo last week ha? Sorry, hindi kami nakadalo noong nakaraan. Sabi ng kaibigang si Wendy kay Rebecca. May reunion kasi ang grupo nilang magkakaibigan sa Starbucks. Naroon din si Veronica matapos na nangyari noon ay hindi na nagsalita pa tungkol sa nangyaring pagtataksil ni Rebecca kay Cindy. Ano ka ba? Ayos lang. I appreciate the gift by the way. Sabi ni Rebecca at saka humigop ng frappuccino. Napabuntong hininga ang isa pa nilang kaibigan na si Irene. Nakakamiss din noong high school tayo no? Kung nandito lang sana si Cindy, sana mas masaya tayo ngayon.
Nasaan na kaya siya, no? 3 years na rin siyang nawawala. Sabi naman ni Christina. Guys, sorry, but pwedeng huwag na natin siyang pag-usapan? Gusto kong maging masaya lang tayo ngayon, sabi ni Veronica. Ngumiti naman si Rebecca. I agree. Ako man ay malungkot din sa nangyari sa kanya. Pero sana, mahanap din siya soon. Samantala, habang nakapato ang mga kamao ni Veronica sa kanyang hita, ay ikinuyom niya ang mga yon. Kita sa mga kamao niya ang galit at paghihinagpis. Nang matapos nilang kumain ay naghiwa-hiwalay na sila. Tinawagan ni Rebecca ang kanyang asawang si Roland, pero hindi siya nito sinasagot. Bakit ba ayaw sumagot ng lalaking yun? Reklamo niya. Sumuko na lang siya at sumakay na sa kanyang kotse at nag-drive pa uwi. Habang nasa kotse siya ay nagte-text siya sa phone niya. Tiningnan niya ang text at laking gulat niya sa picture na natanggap niya. Isa itong picture kung saan nakahiga ang kanyang asawa sa kama ng hubad at natutulog. Mapwersa niyang natapakan ng brake dahilan upang bumangga sa kanya ang nakasunod na kotse sa kanya. Nauntog ang ulo niya sa manibela at nagdulot iyon ng pananakit ng kanyang ulo. Lumabas ang driver ng kabilang kotse at doon ay lumabas ang isang magandang babae na kaidaran lamang niya. Kinatok siya nito. Binuksan naman ni Rebecca ang window ng kotse niya upang makipag-usap sa babae. Miss, are you okay? Sorry that happened. Paghingi ng dispensa ng babae na ikinagulat naman ni Rebecca. Sa ganong sitwasyon kasi ay dapat ay galit ito sa kanya pero ito pa pala ang nagsorry sa kanya. I'm okay. Thank you. Sorry by the way, sabi ni Rebecca. No, it's okay, sabi ng babae. At binigyan siya ng babae ng calling card. Heto miss ang calling card ko. Please call me for the expenses na nasira sa car mo. Mukhang medyo malakas ang pagkakatama nun. Tinanggap naman ito ni Rebecca at naguguluhan. Para sa kanya ay weird ito pero naisip niyang baka mabuting tao lang talaga ang babae. Thank you, sabi ni Rebecca. Ako nga pala si Francine, miss. Ngumiti lang si Rebecca at sinara na nito ang bintana at nagmaneho na. Naiwan sa gitna ng kalsada si Francine at sinundan ng tingin si Rebecca. Nang gigigil ang mga tingin ni Francine, may galit sa mga mata niya para kay Rebecca. Para bang kilala niya ito ng personal. Samantala, umuwi si Rebecca at kaagad na tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Wala pa roon si Roland. Tinawagan niya ng tinawagan si Roland. Galit na galit siya. Hindi talaga niya ito makontak. Roland, nasaan ka na ba? Sigaw niya. Isang oras ang lumipas ay dumating na rin si Roland. Isang mahigpit at mainit sanang yakap ang sasalubong sa kanya ni Roland. Pero bago pa man siya nalapitan ay isang mainit at agresibong sampal ang sinalubong niya rito. Nagulat si Roland dahil halos mabingi siya sa lakas ng sampal na yon. Babe, what's wrong? Pagtataka nito. Isinampal ni Rebecca ang phone niya sa mukha ni Roland. Tiningnan ni Roland ang phone at laking gulat niya nang makita ang litrato. Babe, saan mo nakuha? May nag-send. Sino? Hindi ko alam. Saan niya nakuha? Iyan din ang tanong ko sa'yo. Bakit kinakahubad dyan at parang lasing na lasing ka? Hindi ko alam. Edited. Edited? Yan na lang ba ang lagi mong idadahilan kapag nahuli ka na sa akto? Galit na sigaw ni Rebecca. Edited lang naman talaga kasi yan. Hindi ba halata? Sobrang advance na ng technology ngayon. Hindi naman imposible yung sinasabi ko. Kahit ipatingin mo pa yan sa mga expert, siguradong sasabihan nilang baka AI lang yan. Ah, sige, AI. Kapag napatunayan kong hindi to edited, anong mangyayari? Hindi ko kailangang sagutin ang isang hypothetical na question na tulad niyan dahil 100% sure akong AI lang yan. Sige, try natin. At kinabukasan nga ay pinacheck ni Rebecca sa isang expert ang natanggap na litrato. At sinabi nga ng expert na yon na AI lamang ang litratong yon. Napahiya naman si Rebecca nang aminin niya ito kay Roland. O diba? Sabi ko naman sa'yo, AI lang yan. Ang problema kasi sa'yo, babe, masyado kang mapagduda sa akin, sabi ni Roland. Ang iniisip ko ay kung sino ang hayop na nag-send doon sa akin. Sigurado akong may motibo siya para gawin yun. Isa lang naman ang motibo nun. Siguradong gustong paghiwalayin tayo. At sino naman? May naisip ka ba kung sino? Tanong ni Rebecca.
Well, baka lalaking may gusto sa'yo kaya sinisiraan niya ako. Babe, hindi mo naman ako ipagpapalit kahit kanino, hindi ba? Huwag mo muna akong tanungin yan, Roland. Kayang-kaya kitang palitan sa oras na magloko ka. Hindi ka kawalan sa buhay ko, kaya umayos ka, Roland. Babe naman, hindi yan mangyayari, mahal na mahal kita. Gusto mang maging seryoso si Rebecca ay hindi na niya napigilan pa ang sarili at nadala na rin siya ng kanyang damdamin. Napangiti na rin siya at the end of the day, hindi rin niya kayang tiisin ang gwapo at malimbing niyang asawa. Nga palahan, bakit nasira yung likod ng kotse mo? Hindi mo pa ba ipapaayos yun? Ah, yun ba? May careless kasing driver na bigla na lang bumangga sa akin. Pero hayaan mo na. Wala lang akong time ngayon pero ipapaayos ko yun soon. Ihahatid at susunduin na lang kita, babe. Para naman secure ka sa akin. Ngumiti ulit si Rebecca at hinagkan sa labi ang asawa. Habang natutulog si Rebecca, nagising si Roland sa isang mapusok na panaginip. Sa panaginip niya ay nagtatalik sila ng kanyang sekretaryang si Francine. Bagong hire lamang ito sa kanya at aminado siyang unang tingin pa lamang niya rito ay talagang nabighani na siya. Aminado rin siyang pinagnanasahan na rin niya ang sekretary niyang ito kaya naman hanggang sa kanyang panaginip ay umabot doon ang kapusukan niya. Sinampal-sampal niya ang mukha niya. Roland, ano ka ba? 1 linggo pa lang kayong kasal ni Rebecca. Naghahanap ka na naman ng iba. Nangako ka sa kanya, hindi ba? Pagkausap niya sa sarili sa kanyang isipan. Matapos ay muli siyang natulog. Kinabukasan ay inihatid na niya sa trabaho si Rebecca. Nang maihatid ay dumiretso naman siya sa kanyang opisina. Pagdating sa opisina ay naroroon na ang sekretaryang si Francine. Good morning, boss. Pagbati ni Francine sa kanya nang may napaka-sweet ng ngiti. Ngumiti rin si Roland at hindi niya maiwasang muling masiyahan. Sa tuwing nakikita niya si Francine ay para bang nakukumpleto na ang araw niya. Ginaganahan siyang magtrabaho. Good morning din, Francine. Ang ganda mo ngayon, ha? Pambobola pa niya. Ngayon lang ba? Sabi ni Francine. Hindi. I mean, mas maganda at maaliwalas ka today. Don't tell me may gusto ka rito sa office. Sabi naman ni Roland at umupo na sa kanyang swivel chair. Katunayan po, meron po. Pero meron na kasi siyang asawa. Oh, sad. Sino? Pwede bang malaman? Secret ko na lang po yun, boss. Sabi ni Francine. Nag-breakfast na po ba kayo? Nag-breakfast na siya kanina pero gusto niyang gumawa ng paraan para magkasama silang kumain ni Francine ngayon. Ikaw ba? Nag-breakfast ka na ba? Gusto mo ba order tayo ng food? Kung hindi pa po kayo nag-breakfast, sure po. No problem. It's my treat. Total, maganda ang mood ko ngayon. At nag-order na nga ng pagkain si Roland gamit ang isang food delivery app. Naghintay sila roon ng halos 30 minutes saka dumating ang pagkain. Nang dumating ay pinagsaluhan din nila ito kaagad. Noodles ang in-order nila at may kasama pa itong chopstick. Wow, ang galing mo rin palang gumamit ng chopstick, Francine, sabi ni Roland. Nako, wala to. Sanay na ako rito. Maraming salamat sa treat, ha. Really appreciate it. Mamaya kung gusto mo at okay lang sa'yo, ako naman na mag-treat sa'yo for our dinner. Sabi naman ni Francine. Sure, pwede ako. Go. Nang matapos ang kanilang duty ay 6:00 na ng gabi. Nagmamaneho na si Roland patungo sa restaurant. Tawag ng tawag si Rebecca sa kanya hanggang sa nainis na si Roland at sinagot na niya ito. Hello, Han? Sabi ni Rebecca. Yes, babe, sabi ni Roland. Dinner tayo. Naku, sorry, babe. May team dinner kasi kami ngayon. Pasensya na talaga, babe. Ganun ba? Sige, it's okay. Ingat. Ikaw rin. At ibinaba na nila ang kanilang phone. Ang asawa mo ba yon? Tanong ni Francine. Oo, nag-aaya ng dinner. Naku, pasensya na, Roland. Dapat tinanggap mo na lang ang panyaya niya. Sabi naman ni Francine. No, it's okay. Minsan ka lang naman mag-aya sa akin tapos tatanggihan ko pa. Siyempre naman, hindi ko yun gagawin. Kapag nalaman niya to, baka kung ano pang isipin niyang masama sa atin. Wala yon, hindi naman niya malalaman. Ngumiti na lamang si Francine. Kung sa bagay. Nang marating restaurant ay kumain na nga sila roon.
Francine, may boyfriend or asawa ka na ba ngayon? I'm single, but ready to mingle if may matipuhan. Sino ba kasi yung crush mo sa office na may asawa na? Si Peter ba? Magandang lalaki naman talaga kasi yun. Hindi siya. Iba ang tinutukoy ko, pero hindi ko sasabihin. Ayoko naman kasing seryosohin ang pagka-crush ko sa kanya kasi nga may asawa na siya. Hindi tama yun. Crush lang naman. Ayos lang yun, sabi ni Roland. Tumawa na lang si Francine para hindi sila maging awkward. Pero Francine, tingin mo ba kapag na-inlove ka sa isang lalaking may asawa, ipaglalaban ba ang feelings mo? Oo naman. Pero syempre, gusto ko munang maghiwalay sila ng asawa niya bago maging kami. Bilang respeto na rin dun sa asawang babae. Wow, napaka-honest ng sagot mo, no? Kung iba ang babaeng tatanungin, siguradong kunwari pa-inosente pa pero in reality, pumapatol naman sa mga may asawa. Tumawa ulit si Francine. Mga aso lang ang pumapatol sa asawa ng iba at aso rin ang mga lalaking pumapatol sa hindi nila asawa. Napalunok naman ng laway si Roland dahil salong-salo niya yon at hindi siya nakailag. Totoo yan, may mga kilala nga akong ganyan eh. Ewan ko ba kung ayaw na nila sa mga asawa nila dapat ay hiwalayan na nila. Hindi yung makikipagrelasyon pa sila ng pasikreto. Hindi ko talaga maintindihan, sabi ni Roland. Ibinaba naman ni Francine ang kanyang mga kamao sa kanyang tuhod at kinuyom niya ang mga ito. Kita ang galit sa kanyang pagkakuyom. Nagtitimpi lamang siya. Nang matapos niyang kumain ay nag-aya na si Roland na ihatid si Francine sa bahay nito. Pero nagpumilit si Francine na magtataksi na lang siya. Sa huli ay umuwi na lang si Roland. Pag-uwi niya ay sinalubong siya ni Rebecca na naka-cross arms at parang masama ang timpla. "Oh babe, anong meron?" Masama ang tingin nito sa kanya. "Tinawagan ko ang mga ka-team mo at sinabi nilang wala naman daw team dinner." "Team dinner ha? Saan ka galing? Sino ang kasama mong kumain?" Napalunok ng laway si Roland dahil hindi niya inaasahan na mag-iimbestiga si Rebecca. Para hindi siya magmukhang guilty ay magagalit-galitan siya. "Babe, bakit mo naman tinatanong ang mga ka-team ko? Wala ka bang tiwala sa akin?" "Oo, wala akong tiwala sa'yo. Ipinapahiya mo naman ako sa kanila, babe. Lagi ka nalang ganyan. Lahat na lang ng bagay pinagdududahan mo." "Bakit? Masisisi mo ba ako? Ginawa mo na yun dati kaya tingin mo ba tanga ako para isiping hindi mo yun magagawa ulit? Kung ganyan din naman ang mindset mo, bakit mo pa ako pinakasalan? Di maghiwalay na lang pala tayo kung lahat na lang ng bagay pagdududahan mo." "Huwag mo akong i-gaslight, Roland. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang kasama mong nag-dinner?" "Okay, fine. Ang best friend ko na kakauwi lang galing sa Pilipinas." "Nagsinungaling ako dahil mas understandable na explain ng team dinner. Hindi ko naman alam na ganun pala ako ka hindi mapagkakatiwalaan sa'yo." "Sino yung friend mo na yan? Akin na ang number." "Kita mo na hindi mo man lang ako kayang pagkatiwalaan hanggang sa huli. Lagi ka na lang ganyan," sabi ni Roland at umalis sakay ng kotse. Nagpunta muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang habang may problema pa sila ni Rebecca. "Saan ka pupunta? Sa babae mo? Hoy, bumalik ka rito!" Sigaw ni Rebecca ngunit hindi siya nito pinansin. Habang mag-isa sa kwarto si Rebecca ay na-realize niya na baka nga masyado lang siyang paraning. Kaya naman ng gabi ring iyon ay nagsorry siya kay Roland sa text. Nag-reply naman si Roland sa kanya ngunit sinabi nitong hindi mo na ito uuwi. Nag-text naman si Rebecca sa kanyang parents-in-law para i-confirm kung umuwi nga ba si Roland doon at sinabi ng mga ito na umuwi nga roon si Roland. "Roland? Oo, mali nga siguro ako. But you cannot blame me kung wala akong tiwala sa'yo. Pumayag kang magpakaakit sa akin noon. Gwapo ka at mayaman. Siguradong may ibang babaeng linta dyan na mga akit sa'yo." Sabi nilang niya sa kanyang isipan. Kinabukasan ay wala siyang pasok sa work. Naaalala niya ang kanyang sirang kotse. Kung tutuusin ay kayang-kaya niya yung ipaayos. Pero dahil siya ang tipo ng babae na masino pagdating sa paggastos ng pera, ay tinawagan niya nakabangga sa kanya noon at doon ang hingi ng pera pampaayos. Pero sabi ng babaeng yon na nagpakilalang Francine na wala siyang pera sa bangko niya.
Kaya naman, nag-alok na lang ito na makipagkita upang ibigay ang pera ng cash. Pumayag naman si Rebecca at nagkita nga sila sa isang Starbucks. Nag-order sila roon ng pagkain at magkaharap na umupo sa isang table sa gilid ng establishment. Mapapansin na malalim ang iniisip ni Rebecca. Si Roland ang iniisip niya. May problema ba, miss? Tanong ni Francine. Wala. Pasensya na. May problema lang kasi kami ng asawa ko na kailangan naming isettle, sabi ni Rebecca. Ganun ba? You really need to. Dahil mostly sa mga maliliit na crack ng relasyon, unti-unti iyong lalaki hanggang sa mabasag yun. Payo ni Francine. Mukhang ang dami mo ng experience when it comes to love, komento ni Rebecca. Hindi niya namamalaya na unti-unti nang nagiging panatag ng loob niya kay Francine. True, marami na akong experience sa love. Kaya kung gusto mong humingi ng advice sa akin, I can also do that for you. Ang bait mo, miss. Sa totoo lang, nagulat ako dahil ikaw pa ang nag-approach sa akin ng magkabanggaan ng mga kotse natin when in reality, I should be the one doing that. Kumusta nga pala ang kotse mo? Medyo malala nga ang tama pero no worries. Okay na siya ngayon, pinaayos ko na. Huwag mo na rin alalahanin ng bayad doon dahil nagawan ko na yun ng paraan. If you need money, just call me again so I can give you some more. No thanks, I appreciate it though. Nag-enjoy si Rebecca sa pakikipagkwentuhan nila ni Francine. Matapos lang ang isang oras ay naghiwalay na sila sa isa't isa. Samantala nang umalis si Francine ay sumakay siya sa kanyang kotse at tinawagan ng isang lalaki. Na-offeran mo na ba siya ng investment na 3 million? Na-offeran ko na siya, madam, pero hindi pa siya ready. Mukhang pinag-iisipan pa niya kung isusugal niya ang pera niya sa investment. But no worries, I will offer her more para mas maengganyo siyang mag-invest. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Yes, please. At iwinaba na ni Francine ang kanyang phone. Nang makauwi si Rebecca ay nasa bahay na si Roland. Medyo awkward pa silang dalawa. Hanggang sa humingi na nga ng sorry si Rebecca. Roland, I'm sorry again if I'm too doubtful of you. Pero hindi mo ako masisisi dahil babae lang ako at gwapo ka. Siyempre, alam na alam ko ang mga galawan ng babae. Painosente lang mga yan pero siguradong may motibo. Pinapatawad na kita, Rebecca. Kaya tama na. Gusto ko na lang magpahinga sa ngayon. Ngumiti naman si Rebecca at niyakap si Roland. Nga pala, yung sinasabi ko sa yung investment na 3 million, tingin mo ba, i-grab ko na yon? Kasi nag-offer siya ng bago. 12% every month ang increase. Kung tingin mong legit yan, edi ka ang bahala. I-make sure mo lang talaga na legit yan dahil alam mo namang lubog na rin sa utang sina mama at papa. Kapag nawala yan, hindi tayo makakahingi sa kanila ng pamalit. Ngumiti naman si Rebecca. No problem, ako na ang bahala. At tinanggap na nga ni Rebecca ang offer na nag-offer sa kanya ng investment. Nakita silang dalawa sa isang restaurant at kaagad niyang idineposit sa bank account ng lalaki ang 3 milyon. Matapos lang ang 4 na araw ay hindi na makontak ni Rebecca ang lalaki. Ganun na lang ang kaba sa puso niya pero hindi pa niya ito inamin kay Roland. Dahil umaasa siyang makokontak pa niya ang lalaki. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo ay hindi na nagparamdam pa ang lalaki. Dito ay naisip niyang na-scam siya. Habang kumakain sila ng dinner, ay naalala ni Roland ang tungkol sa investment. Kumusta naman ang investment, babe? Nagklaro ng lalamunan si Rebecca. Halatang hindi siya palagay na pag-usapan yon. Napansin naman yun ni Roland kaya maintriga niyang pinagmasdan si Rebecca. Babe, I'm asking you. I know. Matagal ko na tong gustong sabihin, Roland, pero don't tell me na na-scam ka. Hindi makapaniwalang pangunguna ni Roland. I'm sorry, babe. Hindi ko na makontak yung lalaki. Nireport ko na rin siya sa pulisya at sa ngayon hinahanap na siya ng mga pulis. Babe, don't worry. Sisiguraduhin kong makukuha ko sa kanya ang pera. Napatapik na lang sa noo si Roland dahil sa pagkadismaya. Diyos ko naman, babe. 3 milyon yun. Kahit na mahuli pa yun, hindi na niya ibabalik ang pera. Rebecca, ang tanga-tanga mo. Naisulto si Rebecca. Ano sabi mo? Ang tanga-tanga ko? Oo, ang tanga-tanga mo. Sinabi ko namang i-make sure mo na legit yan. I did. Legit siya nung una. May binagbago lang ang isip niya. At huwag mo akong matanga-tanga, Roland.
Dahil hindi lang naman ako ang may maling desisyon sa atin. May mga nagawa ka rin namang maling desisyon noon pero pinalagpas ko na yon. Tapos ngayong isang beses lang ako nagkamali, pinamumukha mo na akong tanga? Diyan ka magaling sa panggagaslight mo. Huwag muna tayo mag-usap hanggat hindi nababalik ang 3 million. Hindi ko yun pinulot kung saan-saan. Sigaw ni Roland at umalis ng bahay dahil sa galit niya. Kinabukasan sa trabaho ay malalim ang iniisip ni Roland nang mapasin siya ng kanyang sekretary. Anong problema, boss? Bakit parang ang lalim ang iniisip mo? Tanong ni Francine. Kasi parang nagkakalabuan na kami ng asawa ko. Tinangay niya ang 3 million sa bank account ko nang walang paalam sa akin. Tapos pinang-invest niya. Ayun na scam. Pagkwento niya na may halong kasinungalingan. Gusto niyang pagmukhaing masama si Rebecca sa harap ni Francine. Nitong mga huling araw kasi ay nahuhulog na ang loob niya kay Francine. Kaya binibigyan niya ng dahilan ng sarili niya para hiwalayan si Rebecca. Nako, hindi naman tama yun, boss. Dapat ipinapaalam mo na niya yun sa'yo, sabi ni Francine. Kaya nga nag-away kami. Sa totoo lang, pansin kong nanlalamig na siya sa akin. Pakiramdam ko nga may ibang lalaki na siya. Ano sa tingin mo, Francine? Nag-isip si Francine. Ayoko naman makialam sa relasyon niyo, boss. Siguro mas maganda kung pag-usapan niyo na lang yan ng maayos. Wala naman kasi akong alam sa lahat ng mga pinagdadaanan niyong mag-asawa. Kung sa bagay, mas maganda kung dumistansya ka muna dahil ayokong madamay ka pa sa gulo namin. Nang mag-lunch ay sabay silang kumain. Nag-order sila ng pagkain sa isang food delivery app. Pinagsaluhan nila ito sa kanilang opisina. Francine, gumagamit ka ba ng mga dating app? Hindi, boss. Bakit? Bakit nyo natanong? Wala lang. Kasi malay mo, may makita ka roong bagay sa'yo. Sabi naman ni Roland. No, it's okay. Tingin ko mukhang okay naman ako sa ngayon. Kung may dumating man, i-grab. Pero hindi ako maghahanap. Francine, yes boss. Kapag ba wala akong asawa or naghiwalay kami ng asawa ko, nagklaro siya ng lalamunan. Alam mo na, tingin mo ba magugustuhan mo ko? Natawa naman si Francine. Oo naman boss. Kahit naman sino sigurong babae mahuhulog ang loob sa'yo. Pero syempre may asawa pa kayo kaya sa ngayon hindi muna. Ang ibig sabihin, may pag-asa ako sa'yo kapag naghiwalay kami ng asawa ko? Tanong ni Roland nang nakangiti. Nahihiya naman si Francine na tumango. Oo naman, wala naman akong dahilan para hindi ka magustuhan. Maliban na lang dahil nga sa may asawa ka na. Sa totoo lang, medyo nanghihinayang nga ako eh. Nag-init naman ang katawan ni Roland at asang-asa siya sa mga sinabi ni Francine. Ngayon ay nasabik siyang hiwalayan si Rebecca. Bukod sa nagsasawa na kasi siya sa paninermo ni Rebecca sa kanya, ay unti-unti nang naglalaho ang pagmamahal niya rito. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ang bilis niyang magsawa rito. Nang matapos ang araw ay umuwi na si Francine sakay ng kanyang kotse. Habang nagmamaneho siya ay nagring ang kanyang phone. Ngumiti siya nang malamang galing ito kay Rebecca. Hello? Pagsagot niya. Nagklaro ng lalamunan si Rebecca. Francine, pwede ba tayo mag-usap ngayon? Sure, no problem. I mean, in person sana. Oh, I see. Ayos lang din naman. Saan mo gustong mag-meet up? Tanong ni Francine. How about sa coffee shop na dati nating meeting place? Sure, pupunta na ako ron. I'll wait you there or hintayin mo na lang ako roon. Thank you, Francine. Nang dumating si Francine ay nadatnan niyang nakaupo na sa isang table si Rebecca. Good morning sa iyo, Francine. Pagbati ni Rebecca. Good morning din, Rebecca. Sorry, medyo natagalan lang. No, it's okay. Sorry if nakaabala ako kasi may pabor lang sana ako sa iyo. Alam kong hindi pa tayo masyadong close pero kakapalan ko ng mukha ko. Oh sure, huwag kang mahiya. Do you remember nung sinabi mo sa akin na kontakin lang kita kapag need ko ng pera? I think nasabi ko nga yun. Do you need money? Sabi ni Francine. Lumunok ng laway si Rebecca. Exactly. I know masyadong makapal ang mukha ko to ask this but pwede ba akong humiram ng 3 milyon? Nagkakalabuan kasi kami ng asawa ko dahil sa 3 milyon na ininvest ko at na-scam lang. Napatakip ng bibig si Francine. Oh my gosh! 3 milyon ang na-scam sa'yo?
So sorry to hear that, Rebecca. I know, baka meron kang mapapahiram sa akin dyan. I think marami pa naman akong pera sa bank account ko. Mapapahiram kita, Rebecca, sabi ni Francine. Napangiti sa tuwa si Rebecca. Seryoso? Totoo ba yan, Francine? Yes, basta ikaw, Rebecca. Alam mo naman, sa totoo lang, parang kinukonsider na kitang kaibigan. Ow, so sweet. Thank you, Francine. I really appreciate that. Salamat talaga. At least, maaayos na namin ng asawa ko ang problema namin. Bayaran mo na lang ako kung kailan ka makakaluwag. No pressure. Napaluha naman si Rebecca. Salamat talaga, Francine. Lahat na kasi ng inutangan ko, kahit yung best friend ko, hindi ako pinagkakatiwalaan. Tapos, sa'yo pa ako makakautang. Can we be friends, Francine? That would be awesome, Rebecca. Gusto ko rin kasing makipagkaibigan sa maraming tao, sabi ni Francine. Nang umuwi sila ay isinend na nga ni Francine sa bank account ni Rebecca ang 3 milyon. Samantala nang matanggap na ni Rebecca ang 3 milyon ay tinawagan niya si Roland upang ipabatid iyon. Umuwi naman si Roland upang kumpirmahin yon. Natuwa naman si Roland dahil bumalik na ang pera. Sabi naman sa'yo, babe, mababalik ang pera, di ba? Bagamat natutuwa si Roland na bumalik ang pera ay dismayado siya dahil wala na siyang rason ngayon para magsuplado kay Rebecca. Gusto kasi niyang iparamdam dito na ayaw na niya rito. Pero gusto pa rin niyang panindigan ng pagsusuplado niya. Gusto niyang ma-realize ni Rebecca na hindi na niya ito gusto. Gusto niyang ma-realize ni Rebecca na hindi na niya ito gusto. Dapat lang na ibalik mo sa akin ang pera, Rebecca. But you still disappointed me, sabi ni Roland. Gumawa ng plano si Roland. Araw-araw niyang ipinararamdam kay Rebecca na para bang estatwa na lamang ito sa bahay na hindi niya pinapansin. Kahit na mga luto ni Rebecca ay hindi niya kinakain. Hanggang sa isang araw ay kinumpronta na siya ni Rebecca. Magtapat ka nga sa akin, Roland. Ginagawa mo ba to para isipin kong ayaw mo na sa akin dahil may gusto ka ng iba? Ganito rin ang ginawa mo kay Cindy dati, hindi ba? Huwag mong ipasok si Cindy sa issue natin, Rebecca. Ano ba kasing issue? Inabalik na nga ang pera, hindi ba? Ano ba bang gusto mong gawin ko? May nagawa ba akong mali? Wala naman. Ayoko lang makipag-usap sa'yo ngayon. Okay, fine. Bibigyan kita ng time, Roland, na mawala kung anuman iyong galit mo sa akin. Thank you, sabi ni Roland at umalis na ng bahay. Naiwan si Rebecca at napaluhan na lamang siya. Grabing stress na ang nadudulot ng hindi pagpansin sa kanya ni Roland. Isang araw ay nag-text ang kaibigan niyang si Franco at nag-aya ito ng inuman sa bar. Doon ay nilabas ni Rebecca sa kaibigan ng lahat ng sama ng loob kay Roland. Nagpakalasing sila roon. Hanggang sa isang pangyayari ang naganap. Dinala siya ni Franco sa isang motel at doon ay nagtalik sila. Gising pa ang diwa ni Rebecca at alam niya ang kanyang ginagawa. Sadyang tinamaan lang siya ng kapusukan kaya niya ito nagawa. Nang matapos nilang magtalik ay nagbihis na si Rebecca. Franco, huwag mo tong sasabihin kay Roland, ha? Patay tayo kapag nalaman niya to. Rebecca, kailan natin iyon gagawin ulit? Kapag may problema ako ulit, sabi ni Rebecca at lumabas na ng kwarto. Naiwan naman sa loob si Franco at napangiti habang pinagmamasdan ng video recording ng pagtatalik nila. Matapos ay sinend niya ito kay Roland. Lubog kasi siya sa utang ngayon at nang magtangka siyang umutang kay Roland, ay dito na siya inutusan ni Roland na isagawa ang plano kapalit ang 250,000. Nang kinabukasan naman ay nagaya si Francine na makipag-dinner kasama si Rebecca. Doon ay ikinuwento ni Rebecca ang mga pangit na nangyayari sa buhay niya ngayon. Umiyak pa siya sa harap ni Francine. Si Francine naman ay kinomfort ang bagong kaibigan. Francine, maraming salamat talaga, ha. Ikaw na lang ang nasasandalan ko ngayon. No problem, Rebecca. Sino-sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong magkakaibigan lang naman? Thank you. Really appreciate it. Habang lumilipas ang panahon ay lumalalim ang pagkakaibigan ni na Rebecca at Francine. At habang lumilipas ang panahon ay lalong nahuhulog ang loob ni Roland sa kanyang sekretaryang si Francine. Hanggang sa isang araw ay kumuha ng annulment paper sa Roland at ibinigay ito kay Rebecca habang kumakain sila ng almusal.
Pirmahan mo, sabi niya. Ano yan? Pagtataka ni Rebecca. Sinilip at binasa ni Rebecca ang papel at halos kumawala ang kaluluwa niya nang malamang annulment paper yon. Gusto mo nang makipaghiwalay? Nanlalaki ang mga mata niyang sabi. Iniplay ni Roland ang private video ni na Rebecca at Franco. Ano? Masarap bang bayag ni Franco? Lalong nanindig ang mga balahibo ni Rebecca sa napanood. Pinagpawisan siya ng malamig sa katawan. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Kay Franco. Kanino ko pa ba makukuha to kayo lang dalawa naman ang nasa loob ng hotel room. Nagalburuto sa galit si Rebecca. Pinlano mo to, Roland, no? Ako? Plinano ko na malibugan ka kay Franco? Tingin mo ba kaya kong gawin yun? Plinano mo yun? Umiiyak na sigaw ni Rebecca. Siguradong inutusan mo siya na akitin ako para may dahilan ka na hiwalayan ako. Aminin mo na. Kahit pa sabihin nating totoo yan, hindi na nun mababago ang katotohanan na nagloko ka. As simple as that. Pirmahan mo na lang ang annulment paper kung ayaw mong ikalat ko sa lahat ang video mo. Hindi lang yun, sasampahan din kita ng kaso. Kaya huwag ka nang magpumilit pa at pumayag ka na lang. Nawala na ako ng ganang kumain. At umalis na nga si Roland at nagpunta na sa trabaho. Naiwan si Rebecca sa kusina habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa galit niya itinapon niya ang mga gamit sa kusina at nangabasag ang mga babasaging pinggan doon nang bumagsak ito sa sahig. Napasabunot na lang siya sa sarili dahil sa mga problemang pumapasok sa buhay niya. Samantala, nang nasa trabaho na si Roland ay ipinakita niya kay Francine ang private video ng kanyang asawa. Gulat na gulat naman si Francine na makita ang video. Napakawalang hiya talaga niya, Francine. Minahal ko siya ng tunay tapos ito lang ang igaganti niya sa akin? Pagdadrama ni Roland, gusto niyang magmukha siyang kaawa-awa. Sorry to hear that, boss. Magpakatatag ka lang. Pag-comfort ni Francine. Plano ko nang makipaghiwalay sa kanya, Francine. Hindi siya nababagay na maging ina ng mga magiging anak ko. Nandidiri ako sa kanya. Sang-ayon naman ako sa iyo, boss. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Nandito lang ako, boss, kung kailangan mo ng comfort. Siguradong masakit ito para sa iyo. Sabi ni Francine. Masakit talaga, Francine. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa niya ito sa akin. Pinilit ni Roland na ipatak ang luha sa kanyang mga mata. Mahirap pero pinilit niya ang sarili. Nang may mga luhang nangilig sa kanyang mga mata ay niyakap siya ni Francine sa likod. Be strong, boss. Marami pang ibang babae dyan na siguradong mas bagay sa'yo. Salamat, Francine, sa yakap mo. Mainit ang yakap ni Francine. Dahil lalaki ay hindi na napigilan pa ni Roland ng kanyang sarili. Tumayo siya at niyakap din si Francine. Francine! At matapos ay nakipagtitigan siya kay Francine. Gulat naman si Francine. Boss, anong ginagawa mo? Francine, matagal na kitang gustong halikan. At hinalikan nga niya si Francine pero umilag si Francine at itinulak si Roland kaya napaupo ito sa sofa. Boss, hindi to pwede. Kailangan niyo munang maghiwalay ng asawa mo bago mo ako pwedeng halikan. Sabi ni Francine at tumakbo ito palabas ng kwarto. Na-disappoint naman si Roland. Nang matapos ang duty ay kaagad siyang umuwi para alamin kung napirmahan na ba ni Rebecca ang annulment paper. Pero sa gulat niya ay hindi niya makita ang annulment paper. Nakita niya si Rebecca na naghahanda ng kanilang dinner. Nasaan ang annulment paper? Annulment paper? Sinunog ko. Matapang na sabi ni Rebecca. Sa galit ni Roland ay hinila niya sa kamay si Rebecca at hinampas ito sa refrigerator. Nang mapaupo sa sahig si Rebecca ay pinagsisipa niya ito sa tiyan. Napasigaw na lang si Rebecca dahil sa matinding sakit na dulot ng mga sipa ni Roland. Ang sabi ko, pirmahan mo ang annulment paper. Hinawakan ni Roland ang mahabang buhok ni Rebecca at kinaladkad dito patungo sa second floor. Dinala rin niya ang matalim na kutsilyo. Desperado na kasi siyang maka-score at matikman si Francine kaya napilitan na siyang gumamit ng dahas upang mapirmahan na kaagad ni Rebecca ang annulment paper. Alam kasi niyang stubborn si Rebecca at hindi madadala sa maayos na usapan.
Nang makapunta sa kanilang kwarto ay kumuha ng isa pang kopya ng annulment paper si Roland at isinampal sa mukha ni Rebecca. Itinutok niya ang kutsilyo sa leeg ni Rebecca. Pipirmahan mo o gigilitan kita sa leeg? Tandaan mo, wala ka ng pamilya. Kapag pinagpira-piraso ko ang katawan mo ngayon, wala nang maghahanap sa'yo. Walang may pakialam kung isang araw ay mawala ka na. Nanginginig sa takot si Rebecca dahil tila isang demonyo ngayon si Roland sa harapan niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Nawala ang lahat ng tapang niya sa katawan. Sa takot na mamatay ay pinirmahan na lamang niya mga dapat na pirmahan sa annulment paper na ikinatuwa naman ni Roland. Bakit ba kasi ganyan kayong mga babae? Kailangan nyo pang masaktan para sumunod. Hindi nyo talaga alam kung kailan susuko, no? Magligpit ka na ng mga gamit mo at umalis ka na rito sa bahay dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Mabilis na sumunod si Rebecca habang nanginginig ang buong katawan. Umiiyak siya at humihikbi na parang bata. Naubusan na siya ng mga salitang sasabihin dahil sa matinding takot. Ang buong akala niya ay mamamatay na siya. Wala pang isang oras ay nakapagligpit na siya ng mga gamit at umalis ng walang ibang sinasabi. Francine, mahahalikan na kita sa wakas. Sabi naman ni Roland habang komportableng nakahiga sa kama at nakangiti. Samantala, hindi alam ni Rebecca kung saan siya titira hanggang sa napilitan siyang sumaklolo kay Francine. Nakitira muna siya kay Francine at doon ay kiniwento niya ang lahat ng pinagdaanan niya kay Roland. Awang-awa naman si Francine sa kanya. Napakawalang hiya naman pala ng asawa mo. Kailangan natin siyang mapanagot. Hindi na kailangan, Francine. Maraming salamat sa lahat ng tulong. Sabi niya at napaiyak muli. Gustuhin man niyang mapanagot si Roland ay wala siyang ibang magawa kundi ang manahimik na lamang. Dahil kung hindi ay malalaman ng lahat ang pangangaliwa niya. Doon muna tumira si Rebecca sa loob ng ilang araw. Habang pinapakalma pa niya ang kanyang isipan. Mula sa nakakatromang naranasan mula kay Roland. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nakaget over si Rebecca sa nangyari. Unti-unti ring umusbong ang galit sa puso niya para kay Roland. Gusto niya itong gantihan ngunit hindi niya alam kung papaano. Isang umaga ay kumakain sila ni Francine ng breakfast. Kumusta naman ang mental health mo, Rebecca? Tanong ni Francine. Medyo maayos-ayos na ako, Francine. Salamat sa pag-aalala mo sa akin at sa araw-araw na pag-aalaga. Sa totoo lang, if it weren't for you, baka hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Tapos may utang pa ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko yun babayaran sa'yo since ibinalik ko na sa asawa ko ang perang yun. No worries, hindi ko na sisingilin pa yun, Rebecca. Sabi ni Francine na ikinagulat naman ni Rebecca. Napaiyak na lang siya dahil gano'n na lang kalaki ang utang na loob niya sa kaibigan. Maraming salamat talaga, Francine. Matapos ang isang buwan ay naasikaso na ni Roland ang annulment paper nila ni Rebecca. At opisyal na silang naghiwalay. Nang pumasok siya sa trabaho ay sinalubong niya ng yakap si Francine. Annulled na ako. Hiwalay na kami ng asawa ko, Francine. Masaya niyang inanunsyo. Napangiti naman si Francine. Ah, ganun ba? Congrats kung ganun. Sabi ni Francine. Pwede na ba kitang halikan ngayon, Francine? Hindi pa kasi tayo. Ayoko namang ibigay ng basta-basta na lang ang mga labi ko. Unless kasal na tayo, siguro doon ko na yun ibibigay. Nadismaya naman si Roland dahil ang akala niya ay bibigay na si Francine. Ganun ba? I see. Kaya naman kitang pakasalan as soon as possible. Ganun kita kagusto, Francine. Seryoso ba? Papakasalan mo na ako? Gulat na sabi ni Francine. Oo. Hindi mahirap yun para sa akin. Pero, kakahiwalay nyo lang ng asawa mo. Ayokong pumangit ang tingin sa akin ng iba. Baka kung anong isipin nila sa akin. Paliwanag ni Francine. Francine, mahal na mahal kita. Kahit pa isa lang. Pakakasalan naman kita eh. Desperadong pamimilit ni Roland. Please, Roland. Hindi naman ako katulad ng iba na madaling kunin. I mean, gusto rin naman kita but sana makapaghintay ka for me. Nalungkot man si Roland ay natuwa siya ng direktang sabihin ni Francine na gusto rin siya nito.
Kaya sa huli ay naging mapagpasensya na lang siya. Lumipas ang mga araw, buwan at hanggang sa 1 taon. Habang kumakain ng almusal sina Francine at Rebecca, ay nagsalita si Francine. Rebecca, ikakasal na nga pala ako. Ngumiti si Rebecca. Talaga? May fiancé ka na pala? That's good to hear. Pero bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Nakakatampo ha? Sorry. Medyo wala ka lang opportunity. But no worries. Magdi-date kami mamaya ng fiancé ko. Gusto mo bang sumama? Total, ikaw naman ang best friend ko. Ipapakilala kita sa kanya. Sure, no problem. At bandang 3:00 ng hapon ay umalis na nga sila at nagpunta sa restaurant. Naghintay sila roon hanggang sa dumating na ang fiancé ni Francine na walang iba kung hindi si Roland. Nang magkita sina Roland at Rebecca ay gano'n na lang ang gulat sa kanilang mga mata. Halos lumuwa ang mga mata nila sa gulat. Excuse me? Siya ang fiancé mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Rebecca. Yes, siya nga ang fiancé ko, Rebecca. Why? Magkakilala ba kayo? Siya ang dati kong asawa na nambugbog sa akin noon. Siya yung ikinikwento ko sa'yo. Kwento ni Rebecca. Shut up, Rebecca. Francine, don't believe her. Yes, siya ang ex-wife ko, pero walang katotohanan ng binibintang niya. Sinasabi lang niya yan dahil gusto niya tayong sirain. Binuhusan ng tubig ni Rebecca si Roland. 1 year pa lang tayong hiwalay tapos ikakasal ka na naman? Hindi ka ba nahihiya? At maninira ka na naman ng buhay ng isang inosenteng babae? Napakabuti ni Francine kaya wag mo sirain ang buhay niya. Kitang-kita ang galit at pagtitimpi sa mga mata ni Roland. Kung hindi lang dahil nandyan si Francine ay sinampal na niya si Rebecca. Tumahimik ka, Rebecca, at huwag kang gumawa ng iskandalo rito. Rebecca, sabi ni Francine, please leave us alone in the meantime. Francine, naniniwala ka ba sa akin? Sisirain niya ang buhay mo na kagaya ng pagsira niya sa buhay ng una niyang asawa at ng buhay ko. Hindi mo ba alam? Siya ang pumatay sa una niyang asawa. Sinunog niya yon ng buhay. Tama na! Sigaw ni Roland at hinila palabas ng restaurant si Rebecca. Anong ginagawa mo, Rebecca? Gusto mo bang ipakalat ko ang private video niyo ni Franco? Alam mong may asawa si Franco at kilalang kilala mo kung sino ang asawa niya dahil kaibigan mo siya. Inahas mo ang asawa ni Cindy at nakipagtali ka pa sa asawa ng isa mo pang kaibigan. Kapag kumalat ang video na yon, katapusan mo na. Napaiyak na lang si Rebecca dahil sobrang sakit para sa kanya na mayroon ng ibang mahal si Roland. Roland, bakit? Bakit kaibigan ko pa ang bagong bibiktimahin mo? Bibiktimahin? Mahal ko si Francine. Mataas ang respeto niya sa sarili niya. Kaya ako siya minahal. Hindi katulad mo na nadadaan lang sa lust. Sabi ni Roland. Naisulto si Rebecca kaya sinampal niya si Roland. Walang hiya ka. Huwag kang magmalinis. Kung gaano man ako karumi, mas marumi ka pa roon. Maya-maya ay nakita nilang lumabas ng restaurant si Francine. Dumiretso sa parking lot at sumakay sa kotse nito. Sinundan naman ito ni Roland sakay ng kotse nito. Naiwan sa labas ng restaurant si Rebecca nang umiiyak. Sobrang nahihirapan siya na tanggapin na ang kaibigan niya ang bagong asawa ni Roland. Ang bigat nito sa kanyang kalooban. Dumating si Francine sa kanyang apartment. Nakakailang tawag si Roland sa kanya ngunit hindi niya ito sinasagot. Sinasadya niyang mangyari ang lahat ng ito. Maya-maya ay dumating na rin si Rebecca. Kaagad siya nitong nilapitan habang nakaupo siya sa sofa. Francine, please believe me. Don't trust that man. Masisira ang buhay mo sa kanya. Kagaya na pagsira niya sa buhay ng una niyang asawa at sa buhay ko. Rebecca, I don't know. Mahal ko si Roland. Hindi ko siya kayang pakawalan. Pagpapanggap ni Francine. Pero masisira ang buhay mo sa kanya. Iyang pagmamahal na yan, makakalimutan mo rin siya. 1 year, 2 years, makakalimutan mo siya. But please, best friend kita at ayokong ikasal ka sa kanya dahil hindi yun magandang tingnan. Rebecca, just accept na hindi na magiging kayo ni Roland. Pwede ba yun? Kung ano man ang nakaraan nyo,
Wala na akong kinalaman doon. Pero Francine, bakit pa hindi mo naiintindihan na masisira ang buhay mo sa lalaking yun? Ikaw lang naman ang inaalala ko. Siyempre, best friend kita. Alam nga namang pabayaan lang kitang tumalon sa impyerno. Rebecca, please. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol dito. At pumasok na sa sariling kwarto si Francine. Nilak niya ang pinto. Matapos ay ngumiti siya habang nakikitang nagkakaganito sina Rebecca at Roland. Nag-i-enjoy siya na nasisira ang buhay ng mga ito. Pero hindi patapos ang paghihiganti niya. Gusto niyang siguraduhin na lahat ng paghihirap na naranasan niya noon ay mararanasan din ni na Rebecca at Roland. Gayunman ay ayaw niyang sumobra. Naging awkward ang pagtatagpo ni na Rebecca at Francine sa apartment. Palagi silang tahimik. Hanggang sa isang araw ay nagsalita si Rebecca at bitbit niya ang isang maleta kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Francine, aalis na ako. I just decided na gusto ko nang tapusin ang pagkakaibigan natin. We will never be friends. Hindi ko kayang makita na masaya kayo ng ex-husband ko. Sana maintindihan mo. No worries, Rebecca. I totally understand you. Huwag kang makonsensya. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi ko kakalimutan yun. Thank you rin sa maikling panahon ng pagkakaibigan natin, Rebecca. At matapos ay umalis na si Rebecca. Nang mga sandaling yon ay hindi pa rin sinasagot ni Francine si Roland. Gusto muna niya itong ma-stress sa kakaisip sa kanya. Nang sumunod na buwan ay nagkaroon ng Circle of Friends reunion ng mga kaibigan ni Francine. Inimbitahan siya ni Veronica na siya naman niyang tinanggap. Sinabi rin niya na gusto na niyang isiwalat ang buo niyang pagkatao sa kanilang Circle of Friends. Naruroon din si Rebecca. Kompleto silang magkakaibigan doon. Rebecca, I'm sorry. Nabalitaan kong hiwalay na pala kayo ni Roland, sabi ni Irene. Yes, hiwalay na kami. Napakawala niyang kwenta. Kaya I decided na makipaghiwalay na lang sa kanya. Pagpapanggap ni Rebecca. Nakipaghiwalay ka sa kanya or pinilit ka niya makipaghiwalay? Tanong ni Veronica na tila ba may ibig sabihin. Of course, ako ang nag-decide. Tingin ba niya magmamakaawa ko sa kanya? Hindi ako kagaya ni Cindy. Please, Rebecca, stop mentioning Cindy, sabi ni Veronica. Veronica, alam kong may lihim kang galit sa akin. Siguro hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on sa biglaan niyang pagkawala at ako ang sinisisi mo. Wala akong kinalaman sa pagkawala niya for your information. Sabi ni Rebecca dahil ramdam niyang may bad blood silang dalawa. Wala akong sinasabing ganyan, Rebecca. Ikaw ang nag-a-assume niyan. Bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin na may problema ka sa akin? Para matapos na. Kung gusto mong tapusin ang friendship natin dahil sa Cindy na yan, I have no problem with that. Ano ba? Tama na yan. Matagal-tagal nang hindi tayo nagkikita tapos ganito lang ang usapan natin? Huwag naman ganon. Awat ni Wendy bago pa man lumala ang lahat. True. Kalimutan na natin kung ano man ang nangyari sa nakaraan, sabi ni Christina. By the way, may surprise nga pala ako sa inyo. May isa pa tayong best friend na pupunta ngayon, ani Veronica. Ha? Sino? Pagtataka ni Irene. Basta ipapakilala ko siya sa inyo kapag dumating. Kilalang kilala niyo siya dahil marami na tayong pinagsamahan sa kanya. Pinag-isipan nila ng mabuti kung sino marahil ang taong tinutukoy ni Veronica. Pero wala talaga silang maisip. Kasali ba siya sa circle of friends natin? Tanong ni Christina. Yes. Ha? Pero si Cindy lang naman ang wala rito sa circle of friends natin, sabi ni Wendy. Kinabahan si Rebecca dahil si Cindy rin ang unang pumasok sa isipan niya. Hindi pa nakikita ang bangkay ni Cindy kaya hindi imposible na bigla itong magpakita sa kanila ngayon. Maya-maya pa ay dumating na nga si Francine. Ayan na pala siya. Good morning, Francine, pagbati ni Veronica, na naglalakad papalapit sa kanila. Good morning sa inyo, pagbati rin ni Francine. Nagtataka naman ang lahat. Hindi nila nakilala si Francine. Si Rebecca naman ay naguguluhan. Francine? What are you doing here? Oh, Rebecca. Nice to see you again. At ngumiti si Francine at umupo siya sa tabi ni Rebecca.
Kilala mo siya, Rebecca? Tanong ni Irene. Yes, kaibigan ko siya. I mean, ex-friend dahil pinutol ko ng pagkakaibigan ko sa kanya. She's going to marry Roland. Siya ang bagong fiancé ni Roland. Nagulat ang tatlo sa narinig. Shucks, seriously? Sabi ni Christina. Pero teka, Veronica, ang sabi mo kasama sa circle of friends natin ang tinutukoy mo. But this is the first time that I met her, sabi naman ni Wendy. Nagtinginan sina Francine at Veronica. Nakapagpasya na sila na ngayon na isisiwalat sa mga kaibigan ng katotohanan. Nagklaro ng lalamunan si Francine. Guys, may sasabihin lang ako sa inyo. Ang totoo niyan ay ako si Cindy, ang kaibigan nyo, ang nawawala niyong kaibigan. Natahimik ang lahat. Hindi pa nila alam kung nagsasabi ba ng totoo si Francine. Nagkapalitan pa ng tingin sina Wendy, Irene at Christina. Francine? Why are you saying that? You know about Cindy? Sabi ni Rebecca. Oo, dahil ako siya. Stop lying! Naging seryoso ang mukha ni Francine. Kung kanina ay nakangiti siya, ngayon ay biglang naging gloomy ang kanyang mukha habang matalim ang tingin kay Rebecca. Stop lying? Nakalimutan mo na ba? Na kayo ni Roland, ikinulong niyo ako sa bahay mo para lang kunin sa akin ang phone na naglalaman ng pagtataksil niyo ni Roland? Ginapos niyo ako ron at hinayaang masunog. Buti na lang at may nakakita sa akin na siyang tumulong sa akin para makalabas ng bahay na yon. Napatakip ng bibig si Rebecca at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso gawa ng labis na takot at kaba. Stop lying! Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nanginginig ang bibig na sabi ni Rebecca. Pinagpapawisan siya ng malamig sa likod. Ikaw ang tumigil sa mga kasinungulingan mo, Rebecca. Matagal akong nanahimik sa pakiusap ni Cindy. Sabi ni Veronica at matapos ay nagbuntong hininga upang pakalmahin ang sarili. Tumingin siya kina Irene, Christina at Wendy upang magpaliwanag. Lumapit sa akin nun si Cindy at ipinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari sa inyo. Sinabi niyang hawak niya ang adult videos niyo ni Roland. Gusto ni Cindy na kasuhan kayo ng adultery at concubinage. Nang nalaman niyo na may kopya ng video si Cindy, kinidnap niyo siya at ikinulong sa abandonadong bahay mo sa probinsya. Pinilit niyo siyang isuko ang video na yon at nagtagumpay nga kayo. Iniwan niyo siya sa bahay na yon habang nakabukas ang lamparang naroroon. Natumba ang lamparang yon na dahilan para magkasunog sa bahay. Bakit mo pa itinatanggi, Rebecca? Humingi ka na lang ng tawad kay Cindy. Mas lalo pang nanginig ang mga tuhod ni Rebecca habang nasa ibaba lang ang tingin at pinakikinggan ang mga sinabi ni Veronica. Ganon na ganon nga nangyari. Kung alam ito ni na Francine at Veronica, ang ibig sabihin ay si Francine nga si Cindy. Totoo ba talaga yan, Veronica? Paninigurado ni Irene na hindi makapaniwala. Oo, totoong totoo yun. Wala akong dahilan para magsinungaling. Now that you mentioned that, parang magkaboses nga sina Cindy at Francine. Sabi ni Wendy. Pinilit kong baguhin ang boses ko, pero hindi ko mabago ang boses ko. May pagbabago lang ng konti. Kasama yun sa plano ko para magpanggap sa ibang katauhan. Paliwanag ni Francine. Teka, kung ikaw si Cindy, sinabi mo ba na nagparetokoy ka ng mukha para magpanggap na ibang tao? Tanong ni Christina. Oo, nagparetokoy ako dahil nasunog ng bahagya ang kalahati ng mukha ko. Kaya nagpasya na lang akong magpalit ng mukha para makalimutan ang traumang naidulot sa akin ang ginawa nilang yun. Teka, one last thing. Kung ikaw nga si Cindy, naalala mo ba noong high school tayo? Nanood tayo ng concert noon kaya hindi tayo nakapag-take ng exam? Maniniwala ako na ikaw si Cindy kapag alam mo ang tungkol doon. Sabi na Irene na gusto lamang ng kaunting kumpirmasyon. Of course, naaalala ko yon. Concert ng Girls' Generation yon. Nagpunta tayo sa labas ng venue ng alas 4 pa lang ng madaling araw to make sure na makakakuha tayo ng magandang view. Alas 6 ng gabi nagsimula ang concert at nakauwi tayo ng hating gabi. Kinabukasan, hindi tayo nakapasok sa school. Pinagalitan pa tayo ng teachers noon dahil hindi tayo nakapag-take ng exam. Pero sa pamimilit ng mama ni Veronica, binigyan pa rin tayo ng exemption. Napatakip ng bibig si Irene dahil gano'n na gano'n nga nangyari noon. Oh my gosh! Ikaw nga talaga si Cindy. Oo,
At wala rin naman akong dahilan para magpanggap na siya. Maayos na ang buhay ko ngayon sa tulong ni Veronica. Pasensya na kung hindi ko ito sinabi sa inyo sa loob ng matagal na panahon. Kailangan ko lang iyong itago dahil na rin sa pakiusap ni Cindy, sabi ni Veronica. Sinamaan ang tingin ni Irene si Rebecca. Bruha ka. Mga agaw ka na nga ng asawa ng iba. Tinangka mo pang patayin si Cindy. Napakaahas mo talagang babae ka. Galit na sabi ni Irene. Hindi yun totoo. Magpapaniwala kayo sa babaeng yan. Nasaan ang ebidensya mo na ikaw nga si Cindy? Hindi ko kailangan ng ebidensya na ako si Cindy. Alam ko sa sarili kong ako si Cindy. At alam mo rin yon pero in denial ka lang. Anito. Shut up! Sigaw ni Rebecca. At tumayo na upang umalis. Pero bago pa man siya makakabang ay hinawakan ni Christina ang kamay niya dahilan upang mapahinto siya. Matapos ay kinuha ni Christina ang maliit na cake sa plato at isinampal ito sa mukha ni Rebecca. Walang hiya kang malandi ka. Noon pa man, ramdam ko nang hindi ka mapagkakatiwalaan pero hindi ko inaasahan na papang-abot ang kasamaan mo sa ganito. Wala ka bang kahihiyan? Tumayo naman si Irene at sinabunutan si Rebecca. Kumuha pa siya ng gunting sa kanyang bag at ginupit ang buhok ni Rebecca. Napasigaw naman si Rebecca. Hindi siya makakita na maayos dahil sa cake sa mukha niya. Tama na! Ano ba? Sigaw ni Rebecca. Ang dapat sa'yo, makalbong gaga ka. Ipinagmamalaki mo siguro iyang mukha mong yan, kaya ang lakas ng loob mong mang-agaw ng asawa ng kaibigan. Sa dinami-dami ng lalaking pwede mong agawin, iyon pa talagang kaibigan mo pa. Ani Irene habang ginugupit ang mahabang buhok ni Rebecca. Tama na! Ano ba? Bitawan mo ako, Irene! Tumulong na rin si Wendy at ibinuhos niya ang maliit na kape sa mukha ni Rebecca. Napasigaw sa hapdi si Rebecca. Nagkalat sa sahig ang nagupit na buhok ni Rebecca, saka siya binitawan ni Irene. Ayan ang bagay sa'yo. Pasalamat ka na lang dahil yan lang ang gagawin ko sa'yo. Kung tutuusin, gusto kong sunugin yung mukha mo para magtanda ka na. Napaiyak na lamang si Rebecca. Tumakbo siya ng mabilis palabas dahil sa kahihiyan. Mukha siyang baliw habang tumatakbo patungo sa kung saan. Naiwan sa restaurant ang grupo ni na Francine. Nilapitan siya ng mga kaibigan at niyakap. I'm so sorry sa nangyari sa'yo, Cindy. No one deserves that. Pero masaya kami na nasa maayos ka ng sitwasyon ngayon. Thank you sa inyo. Malaking tulong sa mental health ko ang support ninyong ito. Siyempre, kaibigan ka namin. Natural lang na gawin namin ito. Francine, anong gusto mong itawag namin sa'yo? Francine or Cindy? Tanong ni Veronica. Ngumiti si Francine. Pwede mo na akong tawaging Cindy ngayon dahil babalik na ako sa kung sino talaga ako. How about Roland? Manasabi mo na ba sa kanya kung sino ka talaga? Sabi ni Irene. Hindi ko pa nasasabi, pero ako na ang haharap sa kanya. I see. How about ang family mo? Alam na ba nilang ikaw si Cindy? Hindi pa. Pero uuwi ako sa bahay para sabihin sa kanilang katotohanan. Nang matapos nga ang kanilang reunion ay umuwi si Cindy sa kanilang bahay at nagpakilala bilang si Cindy. Hindi siya nahirapang kumbinsihin ang kanyang pamilya na siya si Cindy. Dahil iba man ang mukha niya ngayon ay nasa kanila pa rin ang lukso ng dugo. Nauwi sa matinding iyakan ng ganap ng gabing yon. Tuwang-tuwa ang kanyang pamilya na buhay pa pala siya. Ipinaliwanag ni Cindy ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Roland. Galit na galit ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kuya. Pero sinabi ni Cindy na siya na ang bahala kay Roland dahil hindi pa tapos ang paghihiganti niya rito. Kinabukasan, pindot ng pindot si Rebecca sa doorbell ng apartment unit ni Roland hanggang sa sumuko si Roland at binuksan ang pinto. Maiksi na ang buhok ni Rebecca dahil pinagupit niya ito sa parlor upang maging pantay ang buhok niya. Ano na naman bang problema mo, Rebecca? Hindi ka pa talaga titigil? Naaasar na sabi ni Roland. Ngumiti nang may pang-aasar si Rebecca. May sasabihin ako sa iyong siguradong ikagugulat mo. At ano na naman yun? Sina Cindy at Francine. Iisang tao lang sila. Nagparitoke siya ng mukha para akitin ka at maghiganti sa ating dalawa. At nagtagumpay naman siya dahil nagpapaloko ka sa kanya. Tumawa si Roland. Nasisiraan ka na ba ng bait, Rebecca? Talagang lahat ng kasinungalingan ay sasabihin mo para lang mapaghiwalay kami.
May konting tampuhan lang kami ngayon pero hindi kami maghihiwalay. Walang kasinungalingan ang magpapahiwalay sa amin. Naiintindihan mo? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Rebecca dahil napalitan ito ng kaba at pagkaasar. Maniwala ka sa akin. Huwag kang magpabulag sa kagandahan ng babaeng yun. Nagkita kami kahapon sa restaurant para sa reunion namin at doon niya pinagtapat sa grupo namin ng lahat. Naruroon din sina Veronica, Irene at lahat sila. Itong buhok ko, sila ang may gawa nito. Pinahiya nila ako sa harap ng maraming tao nang nalaman nilang ginawa natin kay Cindy. Sinakal ni Roland si Rebecca dahil naririndi na siya sa boses nito. You shut up! Naiintindihan mo? Makikipagkita pa ako kay Francine mamaya kaya huwag mong sirain ang araw ko kung ayaw mong lalong masaktan. At itinulak siya ni Roland ng malakas dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Hinabol niya ang kanyang hininga dahil halos mawalan siya ng hangin sa loob ng ilang sandali. Sinamaan niya ng tingin si Roland. Roland! Roland! Hintayin mo lang ang karma mo. Pagsisisihan mo rin ang lahat ng mga ginawa mo sa akin at kay Cindy. Sinisiguro ko sa iyong mabubula ka sa bilangguan. Wala na akong dapat na gawin dahil gumawa na ng paraan si Cindy para mangyari yon. Talagang inuubos mo ang pasensya ko, Rebecca, no? Maghintay ka at makukuha mo rin ang hinahanap mo. Pumasok na sa loob ng apartment unit si Roland. Napaiyak naman si Rebecca habang nakaupo na rin siya sa sahig. Bandang 6:00 ng gabi ay nakahiga siya sa kanyang kama habang umiiyak pa rin dahil sa mga nangyari sa buhay niya ngayon. Biglang nag-ring ang phone niya kaya sinagot naman niya ito. Isa itong kaibigan at sinabi nito sa kanya na kalat na sa social media ang sex video niya. Kinumpirma niya kung totoo ba ito at totoo nga. Halos manginig ang buong katawan niya sa nasaksihan. Wala nang natitirang dignidad sa sarili niya ngayon. Pakiramdam niya ay ang dumi-dumi na niya. Wala na siyang nakikita pang rason upang mabuhay. Kaya naman kumuha siya ng lubid at nagpatiwakal. Mas pinili pa niyang tapusin na lang ang buhay niya kaysa mamuhay na puno ng kalungkutan, sakit at kahihiyan. Nang araw ding yun ay nakipagkita nga si Francine kay Roland sa isang restaurant. Sobrang saya ni Roland dahil matapos ang isang buwang hindi siya pinapansin ni Francine, ay sa wakas ay pinansin din siya nito. Thank you so much, Francine, ha? I really appreciate na binigyan mo ko ng time para makapag-explain. Naging seryoso ang mukha ni Francine. You don't need to explain, Roland. Napaisip naman si Roland sa biglaang pagbabagong ito ni Francine. Para bang hindi ito ang Francine na nakilala niya. Sobrang tapang ng tingin nito sa kanya na para bang may sama ng loob ito sa kanya. Are you okay, Francine? I'm fine, Roland. By the way, pumunta ba sa'yo si Rebecca at sinabing ako si Cindy, ang first wife mo? Ah, yun ba? Oo, sinabi nga niya sa akin. She kept blabbering nonsense. Pero teka, bakit mo alam yun? Because she's telling the truth. Ako nga si Cindy, ang una mong asawa na pinilit mong pumirma sa annulment paper para lang mapakasalan ng kabit mo. Nanlaki ang mga mata ni Roland sa gulat sa sinabi ni Francine. Hindi siya makapaniwala. Naguguluhan siya at nalilito. Francine? Ano bang sinasabi mo? Hindi ka ba nakakaintindi? Ako si Cindy. Nagpalit ako ng mukha dahil nasunog ang kalahati ng mukha ko sa nangyaring sunog sa lumang bahay ni Rebecca. Kung hindi dahil sa lalaking tumulong sa akin, patay na ako ngayon. Pero nakatadahan na talagang sigurong mabuhay ako dahil kailangan ko pang maningil sa lahat ng mga kasalanan niyo sa akin. Ngayon, wala nang ibang dahilan pa si Roland upang hindi maniwala kay Rebecca. Kung ganun, you pretended to be Francine para magiganti sa akin? At ano naman ang paghihiganti ang magagawa mo laban sa isang katulad ko? Marami. Like what? Hindi ka ba hihingi ng tawad sa akin? Hihingi ng tawad sa'yo? Bakit naman ako hihingi ng tawad sa'yo? Sa pagsira ng buhay ko. Nag-smirk si Roland. At bakit ko naman yun gagawin? Nararapat lang na masira ang buhay mo dahil isa kang basura. Sana nga namatay ka na lang sa sunog na yun para naman mabawas-bawasan ang basura sa mundong ito. Tingin mo ba nanghihinayang ako na ikaw si Cindy? By the way, paano naman nagkasunog sa bahay na yon Hindi naman kami ang may pakananon. The last time I remember, iniwan ka namin ni Rebecca doon after makuha ang phone mo sa bahay nyo. Paano? I don't know either. Pero may narinig ako mga daga na nagtatakbuhan sa kabilang kwarto.
Probably nasagi nilang lamparang nakasindi roon. I see. Kudos sa mga dagang yon. Sayang nga lang at hindi ka natuluyan. But anyway, I don't want to waste my time anymore. Uuwi na ako. Kung ano man ang plano mong yan, good luck na lang sa'yo. Inilabas ni Francine ang kanyang phone mula sa ilalim ng table. Naka-on ang recording noon at na-record noon ang lahat ng mga sinabi ni Roland. Thank you for admitting that. I just want to let you know na na-record sa phone ang lahat ng mga sinabi mo. And I already sent it to my email. I also have other evidences na makakapagturo na ikinulong nyo nga ako sa bahay na yon. Kaya good luck din sa prison journey mo, Roland. At ngumiti si Francine at saka umalis. Naiwan si Roland na hindi makapaniwala. Nanlaki na lamang ang mga mata niya at binalot siya ng takot. Hindi naman niya magawang saktan si Francine ngayon dahil nasa pampublikong lugar sila. Sumakay ng kotse si Francine at pauwi na sana siya. Pero napansin niyang nakabuntot sa kanya ang kotse ni Roland. Naisip niyang plano nito na kunin muli sa kanya ang phone niya. O hindi kaya ay kidnapin siya upang patayin para lamang hindi matuloy ang mga pinaplano niya. Kaya dumiretso siya sa police station at doon tumigil. Natakot naman si Roland dahil ang akala niya ay magsusumbong sa police station si Francine kaya dali-dali itong umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Francine. Hindi pa siya ngayon dudulog sa pulisya dahil kukunin pa niyang video sa kanyang apartment unit. Sa video na iyon ay makikita na lumabas ng abandonadong bahay sina Rebecca at Roland ng araw na masunog ang nasabing bahay. May kotse kasing nakapwesto malapit sa bahay na yon ng mga oras na yon. May black box ang kotseng yon kung saan doon nakunan ng pagpasok at paglabas ng bahay ng dalawa. Kinausap niya ang may-ari ng kotseng yon upang kumuha ng kopya ng video at ibinigay naman ito sa kanya ng lalaki. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho upang kunin ang video sa kanyang apartment unit. Habang nagmamaneho siya ay napaisip siya sa mga nagkukumpulang mga tao sa harapan niya. Tumigil siya na magkaroon ng traffic gawa ng mga nagkukumpulang tao. Tila ba may nangyaring aksidente. Lumabas siya ng kanyang kotse upang makisilip sa kung ano nangyari. At nakita niya ang dalawang kotseng nagkabanggaan sa isa't isa. Durog na durog ang isang kotse dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga ng isang kotse rito. Basag ang lahat ng salamin ng kotse. Nakabukas pa ang mga pintuan nito. Umuusok-usok pa ang isang kotse roon. Ang isang kotse naman ay nagawa pang umatras. Ang harapang bahagi lamang nito ang napuruhan pero ang driver nito ay hindi napuruhan ng malala dahil sa lumubong airbag. Maya-maya ay nagulantang si Francine nang makita kung sino ang nakasakay sa napuruhang kotse. Ito ay walang iba kundi si Roland. Duguan ang ulo nito. Napatakip ng bibig sa sobrang gulat si Francine. Bagamat malaki ang galit niya rito ay hindi naman niya pinangarap na mamatay ito. Maya-maya ay biglang sumabog ang kotseng yon. Dahilan upang masunog doon si Roland. Nang araw na yon ay parehong namatay sina Roland at Rebecca. Nabalitaan ni Francine na nagpakamatay pala si Rebecca ng araw ding yon. Nalungkot siya sa kinahantungan ng buhay ng dalawa. Gusto sana niyang pagsisihan ng dalawa ang mga nagawa nila sa kanya. Pero hindi na yon mangyayari pa dahil wala na ang mga ito. Hanggang sa huli ay pinanindigan nila ang kasamaan nila sa kanya at wala man lang ni isa sa kanila ang humingi ng tawad sa kanya. Nang araw ding yun ay tuluyan ng gumaan ng pakiramdam ni Francine. Tila ba may tinik na nabunot sa kanyang lalamunan. Wala na siyang iniindang mabigat na galit sa kanyang puso. Tuluyan na siyang nakalaya mula sa pighati at kawalan ng hustisya ng nakaraan. Magmula nga noon ay nag-focus na lamang si Francine sa kanyang pamilya. Maraming taon man ang nasayang sa kanya ay bumawi naman siya ngayong bumalik na siya bilang si Cindy. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong paghihiganti ni Francine. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa kwentong ito.